Si Tatsumi ay isang ambisyosong probinsyano na medyo abno pero puno ng pangarap na umasenso sa imperial capital. Balang araw, inaasahan niyang maliligtas niya ang bayan gamit ang kanyang kakayahan at sakripisyo. Nagsimula ang lahat ng lisanin niya ang kanilang maliit at mahirap na nayon kasama ang dalawa niyang kababata upang maghanap ng yaman at tulungan ang kanilang komunidad. Habang nasa biyahe, nakasalubong ni Tatsumi ang isang napakadelikadong danger beast na kilala bilang Earth Dragon, na umatake sa ilang mga manlalakbay. Sa tapang na parang bayani, agad niyang pinutol ang isa sa mga braso ng halimaw gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, tumalon siya pataas at tuluyang tinapos ang halimaw sa isang makapangyarihang hampas pababa. Humanga ang mga manlalakbay sa kanyang galing at nagpasalamat sa tulong niya. Ngunit bago sila naghiwalay, binalaan nila si Tatsumi tungkol sa malawakang korupsyon sa imperial capital. Pagdating niya sa lungsod, pumunta si Tatsumi sa military barracks at nag-apply bilang isang commander. Ngunit inalok lamang siya ng recruiter ng posisyon bilang ordinaryong sundalo. Dahil mataas ang kanyang pangarap, tinanggihan niya ito, dahilan upang siya'y tuluyang mapalayas mula sa opisina. Sa labas, isang maganda at matapang na babaeng blonde ang lumapit sa kanya. Siya si Leon, na nagsabing kaya niyang tulungan si Tatsumi makakuha ng government job kung tatrato niya siya sa isang inuman. Sa sobrang pag-asa, pumayag si Tatsumi, sa bar, pagkatapos mag-inuman, sinabi ni Leon na kilala niya ang isang opisyal sa gobyerno na pwedeng tumulong sa kanya. Kailangan lang nitong lagyan ng suhol upang maipasok si Tatsumi bilang isang commander dahil sa kanyang lakas. Sa sobrang saya, ibinigay ni Tatsumi ang lahat ng pera niya, ang kinita mula sa pagpatay sa Danger Beast, kay Leon. Sinabi nitong siya na ang bahala, at siguradong magiging mahalagang karanasan ito para kay Tatsumi. Ngunit pagkatapos nito, simpleng umalis si Leon dala ang pera niya. Habang si Tatsumi, parang simp, ay naghintay sa bar buong araw. Pagsapit ng gabi, sinabi ng may-ari ng bar na magsasara na sila at na-scam lang siya. Labis ang kanyang lungkot at galit, kaya lumabas siya ng bar habang nagmumura laban kay Leon. Dahil wala na siyang pera, naupo na lang siya sa gilid ng kalsada upang magpalipas ng gabi. Ngunit habang nagmumuni-muni, dumaan ang isang karwahe. Bumaba mula rito ang isang babaeng noble na si Arya, mukhang mabait, at inalok siyang tulungan. Noong una, naging mapaghinala si Tatsumi, pero sinabi ng mga gwardya na si Lady Arya ay hindi kayang balewalain ang mga taong nasa kahirapan, tulad niya. Madalas daw siyang tumulong sa mga nangangailangan. Dahil wala na siyang mawawala, tinanggap ni Tatsumi ang mabait na alok ni Arya at sumama sa kanya. Pagdating sa mansyon ni Arya, napansin agad ni Tatsumi kung gaano kayaman ng pamilya nito, mayroon silang napakalaking mansyon. Pinakilala niya ang sarili sa mga magulang ni Arya at ikinwento na sa biyahe niya patungong kapital, inatake sila ng mga bandido. Dahil dito, naghiwalay sila ng kanyang mga kaibigan. Sinabi rin niyang nagkasundo silang magkita na lang sa imperial capital, kaya patuloy pa rin siyang naghahanap sa kanila. Pagkarinig sa kwento ni Tatsumi, sinabi ng ama ni Arya na tutulungan niya ito. Magre-rekomenda raw siya kay Tatsumi sa kanyang kakilala sa militar at hihilingin na hanapin din ang kanyang dalawang kaibigan. Labis ang pasasalamat ni Tatsumi at naramdaman niya ulit ang pag-asa sa sangkatauhan, matapos ang masamang karanasan niya sa lungsod. Kinabukasan, sinamahan niya si Arya sa isa sa mga shopping trips nito. Habang naglalakad, nagkaroon siya ng pagkakataong makipag-usap sa mga gwardya. Isa sa kanila ang itinuro ang Imperial Palace at ipinaliwanag na habang buhay pa ang Emperor, isa pa lamang itong bata. Ang totoong namumuno sa bansa ay ang Prime Minister, na kilala bilang isang tawoli. Dahil dito, unti-unting nasasira ang bansa, nagpantang ang tenga ni Tatsumi sa narinig at sinabi niyang kasalanan ng Prime Minister kung bakit kinakailangang tiisin ng kanilang mahirap na nayon ang sobrang taas na buwis. Pagkatapos nito, itinuro ng gwardya ang isang pader na puno ng mga wanted posters ng mga miyembro ng Night Raid. Pinaliwanag nito na ang Night Raid ay isang grupo ng mga mamamatay tao na kumikilos sa gabi at ang kanilang mga target ay ang mga opisyal at mayayamang nasa mataas na posisyon sa kapital. Sinabihan si Tatsumi na mag-ingat sakaling mapunta siya sa sitwasyon kung saan may makakasalubong na miyembro ng Night Raid. Kinagabihan, makikita ang ina ni Arya na naglalakad sa loob ng mansyon. Bigla siyang tinapos gamit ang isang napakalaking pares ng gunting na hawak ng isang babaeng may purple hair. Naramdaman ni Tatsumi ang malakas na presensya ng kamatayan kaya agad siyang bumangon mula sa kanyang kama upang alamin ang nangyayari. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya ang grupo ng mga taong may dalang mga armas,
nakatayo sa mga mananipis na mga cable sa kalangitan. Napansin ni Tatsumi na ang grupo ay ang Night Raid. Nagtaka siya kung bakit nila inaatake ang mga mukhang mababait na tao, na ang tanging kasalanan lamang ay pagiging mayaman. Dahil dito, nagdesisyon siyang tumakbo pabalik upang protektahan si Arya bilang kanyang tagapagbantay. Naabutan niya ito sa isang silungan sa gubat at sinabing poprotektahan niya ito. Ngunit biglang dumating ang isa sa mga assassin, si Akame. Sa isang iglap, dumaan si Akame sa tabi ni Tatsumi at diretso nitong pinutol sa kalahati ang isa pang gwardya bago tumuloy papunta kay Arya. Agad na hamarang si Tatsumi sa harapan ni Akame, dahilan upang umatras si Arya. Sinabi ni Akame na hindi siya ang target niya, pero iginiit ni Tatsumi na hindi niya hahayaang tapusin si Arya. Sinabi ni Akame na kung ganoon, wala siyang ibang pagpipilian kundi tapusin din siya. Nagsimula silang magtagisan ng espada, ilang beses na nakasabay si Tatsumi kay Akame, ngunit sa huli, mabilis siyang tinamaan nito sa puso, pinabagsak siya na parang NPC. Habang nangyayari ito, dumating si Leon, ang blonde girl mula kanina, at nakita ang sitwasyon. Tiningnan niya si Tatsumi at napaisip kung gaano kalas-malas ang binata. Pero biglang bumangon si Tatsumi, ibinunyag niyang nailigtas siya ng isang maliit na idol na binigay sa kanya ng mga taga-nayon niya, na nakalagay sa loob ng kanyang bulsa. Sa puntong iyon, nagbalak si Akame na tapusin na siya sa pamamagitan ng pagputol sa leeg niya, pero biglang hamarang si Leon. Sinabi nito na may utang siya kay Tatsumi at nais niyang bayaran iyon. Ipinaliwanag ni Leon kay Tatsumi na hindi sila pumapatay ng inosenteng tao. Upang patunayan ito, binuksan niya ang pintuan ng silungan sa likod nila at inihayag ang nakakapangilabot na katotohanan tungkol kay Arya. Pumasok si Tatsumi sa loob at nakita niya ang isang torture chamber, punong-puno ng mga bangkay na nakasabit sa paligid. Nalungkot siya nang makita ang katawan na nakasabit sa gitna, isa sa kanyang mga kaibigan, si Sayo. Sa sandaling iyon, may narinig siyang tumawag sa kanyang pangalan. Lumitaw si Ieyasu, na sugatang-sugatan, at sa kanyang huling hininga, ibinunyag nito na si Arya ang pumatay kay Sayo sa pamamagitan ng matinding pagpapahirap. Sa puntong iyon, galit na galit si Tatsumi. Sa wakas, inamin ni Arya ang kanyang ginawa. Sinimulan nitong insultuhan si Sayo at ang iba pang biktima, sinasabing hindi niya kayang tanggapin na mas maganda si Sayo kaysa sa kanya. Dagdag pa rito, sinabi niyang ang mga mahihirap ay laruan lamang niya at wala siyang nakikitang mali sa pagtrato sa mga ito bilang mga bagay na pwede niyang paglaruan. Nagdesisyon si Akame na tapusin si Arya, ngunit biglang tumalikod si Tatsumi at sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang kanyang espada upang hatiin si Arya sa dalawa. Agad siyang tumakbo patungo kay Ieyasu, hinayaan itong mamatay sa kanyang mga bisig. Napansin ni Leon kung paano hindi nagdalawang isip si Tatsumi na tapusin si Arya. Naisip niya na talagang malakas ang loob ng binata. Sinabi ni Leon kay Akame na dapat nilang isama si Tatsumi sa kanilang grupo. Hinatak niya ito at sapilitang ipinakilala sa iba pang miyembro ng Night Raid. Doon, isiniwalat ni Akame ang pangalan ng blonde girl bilang Leon, at lahat sila ay bumalik sa kanilang base habang dala si Tatsumi. Kinabukasan, nakita si Tatsumi sa tabi ng mga puntod ng kanyang dalawang kaibigan. Malungkot niyang naisip na mag-isa na lang siya ngayon. Sa mga sandaling iyon, dumating si Leon at tinanong kung napag-isipan na niya ang pagsali sa Night Raid. Dinala siya nito upang ipakilala sa iba pang miyembro ng grupo. Una nilang pinuntahan ang purple-haired airhead na si Shield. Sinabi ni Leon na bigyan niya si Tatsumi ng ilang encouraging words. Matagal nag-isip si Shield at sa huli ay sinabi, "Ngayon na alam mo na ang tungkol sa aming hideout, kung hindi ka sasali, tatapusin ka namin." Oo, talagang encouraging. Sunod nilang pinuntahan si Mine, na agad lumapit kay Tatsumi at sinabing, "Ang pangit mong tao, hindi ka bagay makipagtrabaho sa mga profesional tulad namin." Napaka-welcoming, hindi ba? Pagkatapos, dinala siya sa training ground kung saan nakilala niya ang super masculine na si Bulat, na kadalasang nakasuot ng kanyang make and tab na armor tuwing may misyon. Isiniwalat ni Leon na si Bulat ay gay, at hindi ito itinanggi ni Bulat. Sunod nilang pinuntahan si Lobot, ang perverted pipang Tom ng grupo. Pagkatapos nito, pumunta sila sa ilog upang makilala si Akame. Sinabi ni Leon na kahit cute ang hitsura ni Akame, pinalaki ito sa wild at napakalakas. Nang dumating si Akame, sinabi niya na ang kanilang boss ay may bagong agenda at binigyan si Tatsumi ng pagkakataong magpakilala. Sinabi ni Akame kay Leon na tipunin ang lahat dahil gusto niyang makakuha ng detalyadong ulat tungkol kay Tatsumi. Matapos ang ulat, ipinaliwanag ni agenda,
ang leader ng Night Raid, ang kanilang alok kay Tatsumi, maaari siyang sumali sa kanilang grupo o magtrabaho sa kanilang workshop kung hindi siya interesado sa fieldwork. Ngunit, kahit ano pa ang piliin niya, hindi siya tatapusin. Sinabi ni Nojenda na mas magagamit ang kanyang talento kung sasali siya sa kanilang grupo bilang bahagi ng intelligence gathering at assassination squad ng Revolutionary Army. Ipinaliwanag din ni Nojenda na ang kanilang misyon ay alisin ang mga tiwaling leader ng bansa, pangunahan ng Revolutionary Army sa tagumpay, at iligtas ang lahat, kabilang na ang nayon ni Tatsumi. Napaisip si Tatsumi at sinabi, ibig sabihin, kayo ay mga bayani na pumapatay para sa kabutihan. Tumawa ang lahat at sinabing, hindi, kami ay mga mamamatay tao, kahit ano pa ang paliwanag mo. Pumapatay kami ng tao, at pwede kaming hatulan ng kamatayan anumang oras. Walang magtatanggol sa amin, sa kabila ng lahat, naisip ni Tatsumi na tama ang kanilang layunin, kaya tinanggap niya ang alok na sumali sa Night Raid. Matapos ito, inatasan ng boss si Akame na maging tagapagsanay niya. Natapos ang pagpupulong, at si Tatsumi ay binigyan ng unang gawain, duty sa kusina. Kasama si Akame, tumutulong siya sa paghuli ng isda at paghahanda ng pagkain para sa lahat habang ang iba ay nasa mga intelligence gathering assignments. Isang gabi, nagtipon-tipon silang lahat sa hapagkainan, at ibinalita ni Leon ang kanilang bagong mga target, isang opisyal ng Imperial Police na si Ober at isang oil merchant na si Gamo. Ayon sa ulat, si Gamo ay nagkakasala ng iba't ibang krimen, nagbabayad ng suhol, at ibinabaling ang sisi sa mga inosenteng tao na nauuwi sa kanilang pagbitay. Tinatanggap ng Night Raid ang misyon, at inatasan si Tatsumi na tapusin si Ober, habang si Akame at Leon naman ang hahawak kay Gamo. Habang papunta sa lungsod, sinabi ni Leon kay Tatsumi ang nakaraan ni Akame. Isiniwalat niya na noong bata pa si Akame, siya at ang kanyang kapatid ay binili ng Empire. Pinilit silang sumailalim sa matinding assassin training kasama ang iba pang mga bata, at si Akame ang naging pinakamahusay sa kanila. Ginamit siya ng Empire sa kanilang maduming misyon, ngunit sa gitna ng kanyang mga gawain, natuklasan niya ang katiwalian ng kanilang sistema. Sa isang misyon upang tapusin si Nojenda, nagawa niyang kumbinsihin ito na lumipat sa panig ng Revolutionary Army. Simula noon, naging kakampi na si Akame ng revolusyon. Naintindihan ni Tatsumi na ikinwento ito ni Leon upang ipakita sa kanya na masyado siyang kampante sa pagpatay ng tao. Sinabi nito na dapat siyang maging mas mapagbantay at seryoso sa kanyang mga aksyon. Naghiwalay sila ng landas upang tuparin ang kani-kanilang mga misyon. Madaling natapos ni Akame at Leon ang oil merchant. Samantala, si Tatsumi naman ay lumapit kay Ober, na lasing sa mga lansangan ng gabi. Nagtago siya sa dilim at nagsabi kay Ober na may mahalaga siyang sasabihin. Inanyayahan niya itong mag-usap sa isang lugar na walang tao. Sa isang tagong eskinita, yumuko si Tatsumi kay Zanko, o isang corrupt officer, at nagmakaawa na tulungan siyang makapasok sa Imperial Army. Tumalikod si Zanko at sinabing mas mabuting subukan na lang niya ang kanyang swerte sa ibang lugar. Pero biglang naramdaman ni Zanko ang matinding galit ni Tatsumi, handa na itong umatake habang nakatalikod siya. Agad na bumaling si Zanko, pero huli na, tinaga na siya ni Tatsumi bago pa siya makarespond. Habang nakahandusay si Zanko, inakala ni Tatsumi na tapos na ang laban kaya tumalikod na siya at lumakad palayo. Ngunit biglang tumayo si Zanko mula sa likuran niya at sinimulan siyang atakehin ng walang tigil. Napaatras si Tatsumi sa isang pader habang sinasabi ni Zanko, ikaw ay taga Night Raid, hindi ba? Inumpisahan niyang late ng grupo, pero sa galit ni Tatsumi, bigla siyang tumalon at umatake upang patahimikin si Zanko. Sa gitna ng sagupaan, ipinagyabang ni Zanko na pagkatapos nito, tatapusin niya ang isang balo na hinatulan niyang mamatay. Nang marinig ito, lalong nagliyab ang galit ni Tatsumi. Gamit ang natitirang lakas, naputol niya ang isa sa mga braso ni Zanko. Pagkatapos nito, tumalon si Tatsumi at tinapos ang laban sa parehong brutal na paraan na ginamit niya laban sa Earth Dragon. Pagbalik niya sa base, iniulat ni Tatsumi ang matagumpay na pagkumpleto ng kanyang misyon. Sinuri siya ni Akame para sa anumang sugat at sinabing masaya siyang ligtas na nakabalik. Pagkatapos ng misyon, inatasan siya ni Nojenda na magsanay sa ilalim ni Mine para sa susunod niyang pagsasanay. Kinabukasan, natuklasan ng isang grupo ng assassin mula sa ibang bansa ang kanilang base, kaya't nagtipon ang Night Raid upang harapin sila. Habang nasa laban, ipinakita ni Bulat ang kanyang Imperial Relic, ang Incursio, isang armor na nagbibigay sa kanya ng sobrang lakas at bilis.
Ang kanyang sibat ay kayang maghiwa ng mga kalaban na parang mantikilya. Ang Murasama, ang espada ni Akame, ay may kakayahang pumatay gamit ang isang hiwa lamang. Ginamit niya ito upang sampain ang kanyang mga kalaban hanggang sa mamatay ang mga ito sa loob ng ilang segundo. Ang energy gun naman ni Mine, ang Pumpkin, ay perpekto para sa long-range attacks. Si Shield ay gumagamit ng higanteng gunting na tinatawag na X-Taze, na kayang harangin ang mga bala at hiwain ang anumang bagay. Si Lubbock ay may Crosstail, isang glove at wire relic, habang si Leon naman ay may belt-type relic na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-transform sa isang cool cat girl na may superhuman strength, speed, at regeneration. Samantala, si Tatsumi pa rin ay gumagamit ng kanyang lumang kalaw-angin na espada mula sa kanyang nayon, isang simpleng, tutorial-level, gear na parang laruan kumpara sa mga kasamahan niya. Sa pagsisimula ng pagsasanay ni Tatsumi sa ilalim ni Mine, agad siyang sinalubong ng ilang energy blasts mula sa Pumpkin. Kasunod nito, sinama siya ni Mine sa isang shopping date na sinabing bahagi ng kanilang investigation. Sa una, inakala ni Tatsumi na pag-aaksaya lang ito ng oras, pero dinala siya ni Mine sa public execution grounds, kung saan nakita niya ang mga inosenteng tao na binibitay at tinotorture dahil sa mga tiwaling pulisya ng Prime Minister. Napatigil si Tatsumi at lalong napatibay ang kanyang determinasyon na tapusin ang korupsyon. Kinabukasan, tumanggap sila ng bagong misyon, tapusin ang isang malayong kamag-anak ng Prime Minister na nagngangalang Yokal. Sama-sama nilang isinagawa ang plano. Sa huli, ginamit ni Mine ang kanyang natatanging sniping skills gamit ang Pumpkin upang pabagsakin si Yokal, at matagumpay nilang natapos ang misyon. Habang abala ang ibang miyembro ng Night Raid sa pagharap sa mga gwardya at tauhan ng kanilang target, si Mine at Tatsumi ay nag-uusap habang pauwi. Ibinahagi ni Mine ang kanyang nakaraan, ipinanganak siya sa kanlurang bahagi ng Empire at kalahating dayuhan. Dahil dito, palagi siyang tinitingnan bilang isang outsider at nakaranas ng diskriminasyon. Nang magsanib ang Revolutionary Army sa mga taga-kanluran, sumali siya sa Night Raid. Ang layunin niya ngayon ay buksan ang daan tungo sa tagumpay ng revolusyon at lumikha ng isang bansang walang diskriminasyon. Pagkatapos nito, gusto niyang yumaman at mamuhay ng komportable mula sa kanyang kontribusyon sa digmaan. Pagdating nila sa kanilang rendezvous point para salubungin ang iba, biglang inatake sila ng pinuno ng mga gwardya, isang bihasang martial artist. Agad niyang sinipa si Tatsumi palayo at dumiretso kay Mine. Sumagot si Mine gamit ang kanyang Pumpkin, pero nagawa pa rin ng kalaban na makalapit. Ngunit bago siya makalapit kay Mine, hinaranggan siya ni Tatsumi sa pamamagitan ng mahigpit na pagyakap, tulad ng ginawa ni Goku sa kanyang kapatid. Sinabi ni Tatsumi kay Mine na barilin ang kalaban, huwag lang sanang parang si Piccolo. Sa tiwala ni Tatsumi sa kanya, tumama ang putok ni Mine at napatay ang kalaban. Napahanga si Mine sa tapang ni Tatsumi at sinabing tinatanggap na niya ito bilang opisyal na miyembro ng Night Raid. Ilang araw ang lumipas, nagsimula na ang training ni Tatsumi sa swordsmanship sa ilalim ni Bulat. Tumutulong din siya kay Akame sa kusina at ginugugol ang araw sa pagpapalakas ng kanyang kakayahan. Isang gabi, tinipon silang lahat ni Nudge Enda sa meeting hall para ipaliwanag ang kanilang bagong misyon, tughisin ng isang serial killer na mahilig sa pagputol ng ulo para sa sariling kasiyahan. Napag-usapan ng grupo na malamang si Zank the Executioner ang kanilang target, isang dating tagapagpatupad ng parusa na nabaliw at naging mamamatay tao. Sinabi rin ni Nudge Enda na ninakaw ni Zank ang isang Imperial Relic bago ito tumakas, kaya dapat silang mag-ingat. Kinabukasan, nagtungo ang grupo sa lungsod upang magpatrolya. Si Tatsumi ay napares kay Akame, at habang naglalakad sila, nagpahinga si Akame para sa lunch break. Habang nasa gilid si Tatsumi para magpahinga, nakita niya si Sayo sa dulo ng kalye. Agad niyang sinubukang tawagin ito, ngunit bigla itong tumakbo papunta sa Coliseum. Hinabol ni Tatsumi ang Sayo, umaasang muli silang magkikita. Pagdating niya sa Coliseum, niyakap niya ang babae at tinawag ang pangalan nito, ngunit laking gulat niya nang matuklasan niyang hindi si Sayo ang kanyang yakap, kundi isang malaking weirdo. Napaatras si Tatsumi sa pagkabigla, hinugot ang espada, at ang weirdo ay nagpakilala bilang si Zank the Executioner. Ipinakita ni Zank ang kanyang Imperial Relic, ang Spectator, na may kakayahang basahin ang iniisip ng kanyang kalaban. Sa simula, tanging si Bulat ang nakikita ni Zank sa isipan ni Tatsumi, kaya't mukhang may dahilan para magselos si Bulat. Ngunit lumipat agad sila sa laban, sumugod si Tatsumi gamit ang kanyang espada, ngunit mabilis itong iniwasan ni Zank dahil napakalakas ng kanyang obserbasyon,
parang may observation hockey. Muling sumugod si Tatsumi kay Zank, ngunit mabilis itong yumuko at gumanti gamit ang kanyang handblade. Sinubukan ni Tatsumi na apawin si Zank gamit ang sunod-sunod na mga saksak, ngunit naiwasan ni Zank ang lahat at gumanti ng atake. Sunod-sunod niyang tinamaan ang mga kasukasuan at kalamnan ni Tatsumi, dahilan upang maging halos wala itong magawa. Kahit mahina na, ginamit ni Tatsumi ang lahat ng natitira niyang lakas upang sugatan ang mukha ni Zank, kapalit ng malalang sugat sa likod. Napaluhod si Tatsumi sa lupa habang naglakad si Zank papalapit para tapusin ang laban. Pero bago niya magawa ang finishing blow, biglang dumating si Akame upang pigilan siya. Tulad ng tipikal na anime villain, tinanggal ni Zank ang kanyang balabal for no reason at hinarap si Akame gamit ang kanyang dalawang blades. Sumugod si Akame gamit ang kanyang Murasama, at nagsimula silang magpalitan ng mabibilis at mahuhusay na atake. Napansin ni Akame na nakakapanatili si Zank ng kanyang bilis sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang isipan gamit ang spectator. Kaya, imbes na magmukhang tanga tulad ni Luffy, nilinaw niya ang kanyang isipan at sinubukang umatake ng mas matindi. Ngunit kahit ganoon, hinaranggan pa rin ni Zank ang kanyang atake at nasugatan ang likod ni Akame. Ipinakita ni Zank ang kakayahan ng kanyang relic, na makita ang pinakamaliit na galaw ng kalamnan ng kalaban at tumugon sa oras. Ginamit din niya ang kanyang genjutsu upang ipakita kay Akame ang imahe ng kanyang kapatid na si Kurome, na sinabing siya ang taong pinakamamahal ni Akame. Ayon kay Zank, hindi na raw makakalaban si Akame dahil sa damdamin niya para sa kanyang kapatid. Tumakbo si Zank upang tamaan si Akame, ngunit laking gulat niya nang tumugon si Akame ng mas malakas na atake. Sinabi ni Akame, dahil mahal ko siya, mas lalong kailangan kong tapusin ito ng mabilis. Sa puntong iyon, napagtanto ni Zank na mas baliw si Akame kaysa sa kanya. Nawala siya sa kontrol at nagsimula ng walang habas na sunod-sunod na saksak na parang isang noob. Ngunit pinigilan ni Akame ang lahat ng kanyang atake at tinapos ang laban gamit ang malinis na hiwa sa kanyang leeg. Matapos ang matagumpay na misyon, bumalik ang Night Raid sa kanilang base. Kinabukasan, nagising si Tatsumi sa ilalim ng pag-aalaga ni Shield. Nagsimula agad ang kanyang bagong training, kung saan pinaswim siya sa ilog habang nakasuot ng mabigat na armor. Pagkatapos ng ilang round sa ilog, umahan si Tatsumi at kinausap si Shield. Sinabi nito na maganda ang ginawa niya at mahalaga na ang bawat assassin sa grupo ay kayang buhatin ang sarili nilang responsibilidad. Tinanong ni Tatsumi kung ano ang trabaho ni Shield sa team. Sinabi naman niya na, dahil madalas siyang airhead, palagi niyang napapahamak ang kahit anong sinusubukan niyang gawin. Kaya naman hindi na siya pinagtatrabaho sa base, naging curious si Tatsumi at tinanong kung paano siya naging assassin. Ikinwento ni Shield ang kanyang nakaraan, inihayag niya na minsan niyang tinapos ang mapang-abusong ex-boyfriend ng kanyang kaibigan bilang pagtatanggol sa sarili. Sa kabila ng pangyayari, nanatili siyang kalmado at hindi kinabahan, kahit na normal siyang clumsy. Ilang araw matapos iyon, anabangan siya ng mga kaibigan ng lalaki sa kalye at sinabi sa kanya na tinapos na nila ang kanyang mga magulang at siya naman ang susunod. Ngunit muli, nanatili siyang kalmado sa kabila ng panganib. Tumayo siya gamit ang kanyang kutsilyo at tinapos ang mga ito isa-isa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Shield na ang screw na maluwag sa kanyang ulo ang nagbigay sa kanya ng pambihirang kakayahan bilang mamamatay tao. Simula noon, naging freelance assassin siya sa kapital hanggang sa ma-recruit siya ng Revolutionary Army. Napaisip si Tatsumi kung talagang akma siya para sa pagiging assassin, ngunit siniguro ni Shield na magiging maayos siya dahil mas mahusay siyang magluto kaysa sa kanya. Biglang lumabas si Bulat mula sa ilog, kumikinang ang kanyang mga muscles. Napatanong si Tatsumi sa sarili kung kaya ba talaga niya. Pagbalik nila sa base, binigyan ng boss si Tatsumi ng Imperial Relic na nakuha nila mula kay Zank. Isinuot ni Tatsumi ang Wish.com shearing headband, at sinubukang basahin ang isipan ni Akame. Nahulaan niyang iniisip nito ang pagkain ng karne sa hapunan, at sinabi ni Akame na tama siya. Pero agad na tumawa si Leon, sinabing hindi pa nga na-i-activate ni Tatsumi ang relic, at tinawag si Akame na isang meathead. Sa wakas, sinubukan ulit ni Tatsumi na gamitin ang relic. Sa pagkakataong ito, nag-activate ito, pero agad din siyang tinanggihan bilang wielder. Ipinaliwanag ng boss na ang relic ay maaaring hindi compatible sa kanya, kaya ipapadala ito sa headquarters para pag-aralan. Habang iniisip ni Tatsumi ang iba't ibang klase ng relic, naisip niya kung may relic na kayang bumuhay muli ng mga patay upang maibalik ang kanyang mga kaibigan.
Sinagot siya ng grupo, sinasabing wala pang ganoong relic, dahil kung meron, buhay pa sana ang unang emperor na lumikha ng mga ito. Laking lungkot ni Tatsumi, kaya umiyak siya ng todo habang nakasandal sa kandanggan ni Mommy Shield sa tabi ng puntod ng kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, inatasan si Tatsumi na sumama kay Leon, na dinala siya sa slums kung saan siya lumaki. Habang naruroon, hinabol sila ng ilang tao na naghahanap kay Leon dahil sa mga utang niya. Sa gitna ng kanilang parang Tom and Jerry na habulan, naghiwalay si Tatsumi at Leon. Nawalan ng direksyon si Tatsumi at naligaw sa lugar. Biglang lumapit sa kanya ang isang batang opisyal ng Imperial Police na nagngangalang Seryu. Tinanong siya kung naliligaw siya, sinabi ni Tatsumi na hindi niya kabisado ang lugar, ngunit napansin niya ang isang living Imperial relic na kasama ng dalaga. Pinanatili ni Tatsumi ang kanyang kalmado at hiniling na ipakita nito ang daan palabas ng lugar. Naghiwalay sila matapos ang maikling usapan, at agad na bumalik si Tatsumi upang iulat ang nakita niya sa grupo. Samantala, ipinangako ni Seryu sa sarili na hahanapin niya ang pumatay sa kanyang mentor na si Ogre at ipaghiganti ang kanyang pagkamatay. Sa ibang bahagi, iniutos ng Prime Minister ang pagpapadala kay Esdeath, isang high-ranking general, upang durugin ang Revolutionary Army. Matagumpay ang kanyang kampanya sa Hilaga, kung saan ginamit niya ang kanyang relic upang ilibing sa yelo ang mahigit 400,000 kalaban. Ngayon, siya ang magiging pinakamalaking banta sa revolusyon. Balik sa slums, nagpatuloy si Tatsumi at Leon sa kanilang misyon sa gabi. Ang target nila ay isang drug mafia na nangunguha ng mga batang babae mula sa slums, nilalason ang mga ito, at ibinebenta bilang mga alipin. Ginamit ni Leon ang kanyang relic upang mag-transform sa kanyang catgirl form, at tumalon sila ni Tatsumi papasok sa gusali. Kinumpirma nila ang target mula sa bubong bago sumugod at naglaro ng Fruit Ninja, laban sa mga miyembro ng mafia. Matagumpay nilang natapos ang misyon ng may perpektong score. Samantala, sina Mine at Shield ang humawak sa boss ng mga drug dealer. Habang tumatakbo pabalik sa base, inatake sila ni Seryu. Sinimulan ni Mine ang laban sa pamamagitan ng pagbaril gamit ang pumpkin, ngunit mabilis na lumapit ang living relic ni Seryu, si Koro, at hinaranggan ng atake. Gumanti si Seryu sa pamamagitan ng pagpapaputok sa kanilang dalawa, kasabay ng pag-utos kay Koro na atakehin si Shield. Sa isang mabilis na galaw, pinugutan ni Shield ng ulo si Koro gamit ang kanyang X-Taze, ngunit agad niyang napagtanto na buhay pa rin si Koro at handang umatake. Bago pa man makasugod si Koro, sinagip ni Mine si Shield gamit ang isang energy shot mula sa pumpkin, na tumulak pabalik sa relic. Ipinaliwanag ni Mine na ang mga living relics tulad ni Koro ay may core, at kailangang sirain iyon upang tuluyang mapigilan ang mga ito. Sa puntong iyon, inutusan ni Seryu si Koro na mag-transform, na naging isang higanteng halimaw na may makakapal na mga braso. Sinugod ni Koro ang dalawa, tumayo si Shield gamit ang kanyang relic bilang shield upang harangan ang mabibigat na atake ni Koro. Samantala, ginamit ni Seryu ang pagkakataon upang hipan ng isang whistle at tumawag ng reinforcements. Mukhang delikado na ang sitwasyon para sa mga miyembro ng Night Raid. Nang maramdaman ang panganib, ginamit ni Mine ang isang napakalakas na energy blast mula sa pumpkin upang itulak pabalik si Koro. Sinamantala ito ni Shield upang sugurin si Seryu, na napaatras papasok sa kagubatan. Habang sinusubukang harangan ni Shield ang mga atake ni Seryu, nadulas si Seryu at napaatras. Sa pagkakataong iyon, ginamit ni Shield ang kanyang X-Taze upang putulin ang magkabilang kamay ni Seryu. Ngunit agad na inilabas ni Seryu ang kanyang lihim na sandata, 2 baril na nakatago sa kanyang mga siko. Tinangkang barilin si Shield, ngunit hinarang ni Shield ang mga bala gamit ang kanyang relic at pinutol din ang mga braso ni Seryu. Alam ni Seryu na hindi siya mananalo sa ganitong paraan, kaya inilabas niya ang kanyang trump card, pinakawalan niya ang Mad Dog na si Koro. Nag-transform ito sa isang halimaw na kinatatakutan ng lahat. Biglang sinunggaban ni Koro si Mine at sinimulan siyang durugin. Iniwan ni Shield si Seryu upang sagipin si Mine, nagawa niyang putulin ang braso ni Koro at iligtas si Mine, ngunit ginamit ni Seryu ang pagkakataong ito upang barilin si Shield gamit ang isang baril na nakatago sa kanyang bibig. Sa isang iglap, sinunggaban ni Koro si Shield at hinati siya sa 2. Sa puntong iyon, nawala si Shield, ang unang best girl ng Night Raid. Dumating ang mga reinforcements ng kalaban at pinalibutan si Mine, ngunit ginamit ni Shield ang kanyang huling hininga upang gamitin ang espesyal na kakayahan ng kanyang relic. Pinabulag niya ang lahat ng kalaban, binigyan si Mine ng pagkakataong makatakas. Pagbalik sa base, iniulat ni Mine ang pagkamatay ni Shield.
Labis ang kalungkutan ng lahat, si Tatsumi, sa sobrang galit at lungkot, ay nagdesisyong mag-higanti. Ngunit sinuntok siya ni Bulat at sinabihang maghintay hanggang makabuo sila ng maayos na plano. Nangako si Mai na tatapusin niya si Seryo gamit ang sarili niyang mga kamay. Nagtapos ang araw na iyon na may matagumpay na misyon ngunit may napakalaking kapalit, ang pagkawala ni Shield. Samantala, bumalik si Esdeath sa Imperial Capital at iniulat ang kanyang tagumpay sa Prime Minister. Sinabi niyang siya na mismo ang hahawak sa misyon upang puksain ang Night Raid. Nang tanungin siya ng hari kung ano ang gusto niyang gantimpala para sa kanyang mga nagawa, nagulat ang lahat nang sabihin niyang gusto niyang umibig. Idinagdag pa niya na may partikular siyang type ng lalaki at handa siyang maglista ng kanyang mga kagustuhan. Pagkatapos nito, inutusan niya ang 3 miyembro ng kanyang unit na tapusin ang mga mabubuting opisyal sa lungsod na tumututol sa Prime Minister. Iniutos din niya na mag-iwan ng mga flyer na may simbolo ng Night Raid upang sila ang mapagbintangan sa mga krimen. Kinabukasan, labis pa ring nalulungkot si Tatsumi sa pagkamatay ni Shield. Napansin niyang parang kalmado lang si Akame, ngunit nang mag-usap sila sa gabi, bumigay rin si Akame at umiyak. Inamin niya na labis siyang nasasaktan sa pagkawala ng kanyang kaibigan, ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang damdamin upang hindi maapektuhan ang kanilang misyon. Sa susunod na araw, tinawag ng boss ang lahat upang ipaliwanag ang mga pagpatay sa mga mabubuting opisyal at ang kanilang susunod na misyon. Pinadala si Leon upang magmanman sa lungsod at alamin ang ginagawa ni Esdeath. Samantala, hinati ang grupo sa 2 team, si Tatsumi at Bulat, at si Akame at Lobet. Ang kanilang misyon ay bantayan ang mga opisyal at sugpuin ang mga kalaban na nagtatangkang sirain ang pangalan ng Night Raid sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Kinabukasan, sumakay sina Tatsumi at Bulat sa isang malaking cruise ship upang samahan ang opisyal na babantayan nila. Samantala, naiwan sina Akame at Lobak sa kapital upang bantayan ang isa pang opisyal. Hiniling ni Akame na sana'y ligtas na makabalik ang mga kasama mula sa kanilang misyon dahil ayaw na niyang mawalan ng isa pang kaibigan. Sa kabilang banda, sinundan ni Leon si Esdeath at napagtanto niyang isang side character lang siya kung susubukan niyang harapin ito ngayon. Kaya ginawa niya ang tamang bagay, tumakbo pabalik na parang may buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Balik sa cruise ship, naglalakad si Tatsumi sa deck habang pinagmamasdan ng opisyal na binabantayan niya. Nagtaka siya kung paano magtatangka ang isang assassin sa ganoong lugar na napakaraming tao. Sa puntong iyon, inisip niyang baka pwede siyang mag-relax ng kaunti. Ngunit biglang sumulpot si Bulat mula sa kanyang invisibility mode at sinuntok siya para ibalik ang kanyang atensyon sa misyon. Sinabi ni Bulat na dapat siyang mag-focus at maging isang maayos na bodyguard. Napansin ni Tatsumi kung gaano kapaki-pakinabang ang invisibility feature ng armor ni Bulat. Sa narinig, ikinwento ni Bulat na suot na niya ang armor na iyon simula pa noong siya ay nasa Imperial Army. Ipinaglaban niya ang lahat para sa kanyang tungkulin, ngunit sa huli, hindi ito nagbigay ng halaga dahil ang kanyang general ay napagbintangan ng mali at dinala sa Royal Court, isang parusa dahil lamang hindi ito nagbigay ng suhol sa Prime Minister. Sinubukan ni Bulat na labanan ang sistema, ngunit dinala ang general sa kapital at hindi na siya muling narinig mula noon. Sa kabila nito, pinaratangan din si Bulat bilang kriminal at napilitang tumakas. Sa kanyang pagtakas, kinuha niya ang Incursio, ang kanyang relic, at sumali sa Revolutionary Army upang labanan ang tiwaling gobyerno. Matapos ang kwento ni Bulat, napansin niyang ang Incursio ay bored din dahil unti-unting nawawala ang invisibility nito. Sinabi niya na kailangan niyang tanggalin ang armor pansamantala upang ma-recharge ito, kaya iniwan niya si Tatsumi sa deck at pumunta sa loob. Habang tanghalian, biglang narinig ng lahat ang isang malumanay na tunog ng plauta. Isa-isa silang nakatulog dahil dito, naisip ni Tatsumi na may mali at agad na pumunta sa deck upang tingnan kung sila'y inaatake. At tama ang hinala niya, mula sa dilim, lumitaw ang isa sa 3 tauhan ni Daidara, ang isang malakas na mandirigma. Binato nito ang isang broadsword kay Tatsumi at hinamon siya ng labanan. Sinabi ni Daidara na gusto niyang makakuha ng karanasan upang maging pinakamalakas na mandirigma. Kinuha rin niya ang kanyang malalaking battle axes para gamitin sa laban. Tulad ng inaasahan, sinimulan ni Tatsumi ang laban sa paraang parang tanga, isang malawak na talon at strike gamit ang kanyang espada. Ngunit mabilis itong napaatras matapos salagin ni Daidara ang atake gamit ang isang malakas na paghampas ng kanyang battle axes. Pagkatapos, inihagis ni Daidara ang isa sa kanyang mga battle axes tulad ng isang Draven-style throw. Sinubukan ni Tatsumi na umiwas, ngunit tinamaan pa rin siya ng axe sa pagbabalik nito.
Ipinakilala ni Daidara ang kanyang Imperial Relic, na tinatawag na Belvec, at muling inihagis ang isa sa kanyang mga access. Sa pagkakataong ito, naisip ni Tatsumi na kaya niyang gumawa ng isang Goku Frieza Destructive Disc na eksena upang talunin si Daidara. Ngunit bago niya maisagawa ang plano, biglang sumulpot si Bulat at sinuntok siya upang pigilan ang kanyang suicidal assault. Sinabi ni Bulat na maling diskarte ang iniisip niya. Nagulat si Daidara at tinanong kung sino si Bulat at bakit hindi siya naapektuhan ng musika ng plauta. Nagbiro si Bulat na ito'y dahil sa kanyang Andrew Tate level masculinity na hindi kayang talunin ng anuman. Ngunit napansin ni Daidara ang sugat sa binti ni Bulat at nalaman na nagsisinungaling lang siya. Sinaktan pala ni Bulat ang sarili niya upang magising mula sa genjutsu ng musika. Binalaan ni Bulat si Tatsumi na panoorin ng mabuti ang laban, at pagkatapos ay humarap siya kay Daidara. Sumigaw siya ng Incursio at sinuot ang kanyang armor sa estilo ng Sailor Moon transformation. Ngunit bago pa man magsimula ng maayos ang laban, sabay-sabay na tumalon ang tatlong tauhan ni Daidara upang atakehin si Bulat. Biglang naisip ni Tatsumi na wala na siyang pag-asa, ngunit sa isang iglap, tinamaan ni Bulat ang dalawang intruders at hinati si Daidara sa dalawa gamit ang kanyang sibat, parang isang finishing move mula sa Mortal Kombat. Dito napagtanto ni Tatsumi na si Bulat ay hindi lang malakas, super lakas niya talaga. Sinabihan ni Bulat si Tatsumi na magtanda at laging maging alerto sa paligid. Ngunit biglang tumayo ang isa sa mga tauhan at lumapit kay Bulat. Tinawag siya sa pangalan at ibinunyag ang kanyang sarili bilang si General Liver, ang dating general na pinaglingkuran ni Bulat noong nasa Imperial Army pa siya. Siya rin ang general na maling pinarusahan at dinala sa Royal Court. Pagkatapos ng kanilang hindi masyadong dramatikong muling pagkikita, agad silang nagsimula ng labanan. Ipinakita ni Liver ang kanyang Imperial Relic, na may kakayahang kontrolin ang mga likido. Sinimulan niya ang laban sa pamamagitan ng paglikha ng mga water serpents na umatake kay Bulat. Ngunit hindi ito natakot si Bulat, matapang niyang hinarap ang mga ito at mabilis na tinaga. Habang nangyayari ito, hinarap naman ni Tatsumi ang flute player at pumasok sa sariling laban. Samantala, naging seryoso si Liver at inatake si Bulat gamit ang maraming water streams habang nasa ere siya. Gayunpaman, muling nanaig si Bulat at sumugod pababa gamit ang kanyang sibat. Tinangka ni NYAU, isa sa mga tauhan ng kalaban, na makialam ngunit agad siyang tinadyakan ni Bulat palayo at binalik sa kanyang lugar. Pagkatapos, hinarap ni Bulat si Liver muli, ngunit sa sandaling iyon, naubos na ang lakas ng Incursio, kaya nag-deactivate ito. Napansin din ni Bulat na hindi na magamit ni Liver ang kanyang relic dahil sa labis na paggamit nito. Sa parehong antas ng lakas, nagpalitan sila ng atake gamit ang kanilang mga espada. Sa huli, nagtagumpay si Bulat at natalo si Liver, ngunit bago siya bumagsak, na-inject ni Liver ang kanyang nakal-alasong dugo kay Bulat. Ngayon, dalawa sa mga kalaban ang natalo, ngunit nanatili si NYAU, at si Bulat ay nasa masamang kondisyon dahil sa lason. Si Tatsumi, na natalo na kay NYAU dati, ay hindi sigurado kung kaya niya pa. Sa puntong iyon, ibinigay ni Bulat kay Tatsumi ang susi ng Incursio at sinabing gamitin ito. Puno ng determinasyon, inilagay ni Tatsumi ang kanyang espiritu sa relic, at nag-transform ang Incursio upang mag-adjust sa kanyang sukat. Matapos ang kanyang Sailor Moon transformation, hinarap ni Tatsumi ang buffed na NYAU. Sa unang suntok pa lang, natalo ni Tatsumi si NYAU gamit ang kanyang bagong natuklasang lakas. Sa wakas, matagumpay nilang natapos ang misyon at nakuha ang tatlong bagong relic mula sa kanilang mga kalaban. Ngunit nagkaroon ito ng napakalaking kapalit, ang pagkawala ni Bulat, isa sa pinakamalalakas sa Night Raid. Ilang araw ang lumipas, umalis ang boss papunta sa headquarters upang ihatid ang mga nakuha nilang relic mula sa mga nakaraang misyon at humingi ng reinforcement. Napakahirap na ang kanilang sitwasyon matapos nilang mawalan ng dalawang mahalagang miyembro sa grupo. Habang wala ang boss, iniwan niya si Akame upang mag-train sa mga natitirang miyembro ng Night Raid. Unti-unti ring nakabawi si Mine mula sa kanyang mga sugat at sumama sa training kasama ang iba. Samantala, bumuo si SDEF ng 6 na miyembro ng grupo ng mga relic wielders na tinawag na Jaegers, tila mahilig din siya sa Attack on Titan tulad ng karamihan. Ang bagong grupo niya ay binubuo ng Wave, isang simpleng lalaking taga-probinsya na naglingkod sa Imperial Navy at mukhang Tatsumi 2.0, Kurom, ang nakababatang kapatid ni Akame, ang baliw na si Seryo, isang doktor na tinatawag na Dr. Stylish, ang hindi kapani-pani walang creepy na si Bowles, at si Ron, ang lalaking nag-aakalang cool siya. Matapos ang kanilang pagpapakilala,
Umupo silang lahat kasama si Esdeath, na ipinaalam sa grupo ang kanyang hangarin, gusto niyang umibig. Sinabi rin niya na hinahanap nila ang susunod na magiging angkop na tagapagdala ng gunting relic na nakuha nila mula kay Shield. Upang makita ang karapat-dapat na mandirigma, napagkasundoan nilang magdaos ng isang martial arts tournament sa lungsod. Balik sa kapital, pumunta si Tatsumi sa tindahan ni Lubbock, na may lihim na base sa ilalim ng basement. Habang nandoon, tinanong niya si Lubbock at si Leon tungkol kay Esdeath at kung bakit takot ang lahat sa kanya. Ikinwento nila ang kanyang brutal na estilo ng pakikipaglaban at ang kanyang pagiging baliw sa labanan. Inalok ni Lubbock si Tatsumi na sumali sa tournament upang makita niya mismo si Esdeath. Sinabi rin niya na maaari niyang ipadala ang premyo sa kanyang nayon kung manalo siya. Sa huli, pumayag si Tatsumi at ipinasok ang kanyang pangalan sa paligsahan. Dumating ang araw ng paligsahan, at literal na, winalis, ni Tatsumi ang sahig gamit ang kanyang mga kalaban. Natutuwang ngumiti si Tatsumi habang pinagpalakpakan siya ng lahat. Dito nalaman natin na naghahanap si Esdeath ng isang malakas na binata na, kaya niyang manipulahin, at may inosenteng ngiti. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, akmang-akma si Tatsumi sa mga kriteriyang ito. Sa unang tingin pa lang, na-inlove na si Esdeath kay Tatsumi. Tumalon siya mula sa kanyang booth, naglakad papunta kay Tatsumi, at sinabi sa kanya na siya mismo ang gagantimpala sa kanya sa kanyang tagumpay. Sa di inaasahang pangyayari, nilagyan niya ng kwelyo si Tatsumi at dinala siya palayo, kinidnap siya ni Esdeath sa harap ng lahat. Pagbalik sa base, nagdesisyon ang mga miyembro ng Night Raid na mag-isip ng plano upang sagipin si Tatsumi. Napagkasunduan din nilang ilipat ang kanilang base papunta sa mas malalim na bahagi ng bundok para sa kanilang kaligtasan. Kinabukasan, isinama ni Esdeath si Tatsumi sa isa sa kanilang mga misyon. Sinabi niya kay Tatsumi na magmasid habang tinalo ng Jaegers ang kanilang mga kalaban. Ipinaliwanag din niya na magiging backup unit si Tatsumi ng Jaegers, at siya mismo ang magtuturo sa kanya. Habang iniisip ni Tatsumi kung maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito upang kumbinsihin si Esdeath na kumampi sa kanila, naramdaman din niya ang takot sa napakalakas na kapangyarihan nito. Kinagabihan, habang nasa kwarto nila, sinubukang kumbinsihin ni Tatsumi si Esdeath na lumipat sa panig ng Revolutionary Army. Ngunit diretsahang sinabi ni Esdeath na naniniwala siya sa prinsipyo ng survival of the fittest at hindi kailanman susuporta sa revolusyon. Sa galit ni Tatsumi, tinanggihan niya ang damdamin ni Esdeath, na nagdulot naman sa huli na igapos siya. Nang maglaon, tinanong ni Esdeath ang kanyang mga miyembro kung sino sa kanila ang may karanasan sa pag-ibig. Nakakagulat, sinabi ni Bowles na mayroon siyang asawa sa loob ng 6 na taon. Ibinahagi niya na ang susi sa tagumpay ay persistence at kahit siya ay 2 beses na reject bago nagtagumpay. Kumuha ng note si Esdeath at nagpas siyang kumbinsihin si Tatsumi na mahalin siya. Kinabukasan, ipinakilala ni Tatsumi ang sarili sa iba pang miyembro ng Jaegers. Dito niya nalaman na si Kurome ay ang nakababatang kapatid ni Akame. Sa sumunod na misyon, inatasan si Tatsumi na sumama kay Wave, ang kanyang version 2.0, para sa isang hunting mission. Habang naglalakad, napansin ni Tatsumi na mabuting tao si Wave, na naniniwalang ginagawa niya ang tama sa pamamagitan ng paglilingkod sa Imperial Army. Habang nilalabanan nila ang mga tree trends, ginamit ni Tatsumi ang pagkakataong makatakas gamit ang invisibility at bilis ng Incursio. Pagkatapos maharap ni Wave ang mga danger beasts, napagtanto niyang nakatakas na si Tatsumi. Natakot siya habang iniisip ang magiging reaksyon ni Esdeath, kaya't agad niyang ginamit ang kanyang relic, ang Grand Chariot, na tila upgraded version ng Incursio. Dahil sa kanyang bilis, agad niyang nahabol si Tatsumi habang suot nito ang Incursio. Akala ni Wave na isa itong miyembro ng Night Raid, kaya agad siyang nakipaglaban. Sinubukan ni Tatsumi tumakas, ngunit mas malakas at mas mabilis si Wave sa lahat ng paraan. Sa isang malakas na sipa, nabasag ni Wave ang Incursio at natapon si Tatsumi sa ilog. Ginamit ni Tatsumi ang invisibility ng Incursio upang makatakas, kahit na saglit lamang niyang kayang gamitin ito. Dahil hindi na niya nakita si Tatsumi, nagpas siyang magpatuloy si Wave upang hanapin siya. Samantala, habang nasa ilog, inatake si Tatsumi ng isang danger beast, ngunit dumating si Akame upang iligtas siya. Sama-sama silang bumalik sa base kasama si Lubbock. Pagbalik sa base, ibinahagi ni Tatsumi ang lahat ng nalaman niya tungkol sa mga relics at kakayahan ng mga Jaegers. Sinabi niya na ang bawat miyembro ay kasing lakas ng sinuman sa kanila, ngunit si Esdeath ay ibang usapan, siya ay lampas sa karaniwang sukat ng lakas. Sa narinig,
Sinabi ni Akame na kahit gaano kalakas si Esdeath, mayroon itong kahinaan, buhay siya. Hanggat tumitibok ang kanyang puso, ang Murasama ay maaaring talunin siya sa isang simpleng hiwa. Samantala, sa kapital, pinagalitan ni Esdeath si Wave sa pagpayag na makatakas si Tatsumi, ang tagapagdala ng Incursio. Sinabi niya na hindi na siya dapat magkamali muli, failure is not an option. Habang nabigo si Seryo na subaybayan ang night raid, natuklasan ni Dr. Stylish ang lokasyon ng kanilang base gamit ang kanyang mga Chimera experiments. Ngunit sa halip na ipagbigay alam ito kay Esdeath, nagpasya siyang sugurin ang base mag-isa kasama ang kanyang hukbo ng mga mutated prisoners. Sinimulan nila ang pag-atake sa pamamagitan ng pagsalakay ng isang Chimera na inatake si Leon nang walang babala, na tila tinapos siya. Sa puntong iyon, nalaman ni Lubbock na nasa ilalim ng pag-atake ang base salamat sa kakayahan ng kanyang relic. Agad niyang inalerto ang lahat ngunit siya rin ay sinalakay ng isang grupo ng mga flexible chimeras na mahirap hiwain gamit ang kanyang wire relic. Gayunpaman, nakapatay siya ng isa sa pamamagitan ng paglikha ng isang sibat mula sa kanyang wire at pinaslang ang kalaban. Matapos ito, hinabol si Lubbock ng mas maraming kaaway, ngunit dumating si Akame upang iligtas siya. Ginamit niya ang kanyang Murasama upang paghiwa-hiwain ang mga kalaban sa isang iglap. Bigla siyang inatake ng isang mechanoid chimera na gawa sa bakal at immune sa lason ng kanyang espada. Habang nakikipaglaban siya dito, si Lubbock naman ay nakaharap sa dalawang iron golems. Samantala, si Tatsumi, suot ang Incursio, ay tumalon palabas ng gusali at sinimulang talunin ng isang grupo ng walang pangalan na mga kalaban. Siya ay hinarap ng isang lalaking Italian na hawak ang gunting relic na dating pag-aari ni Shield. Nang makita ito, nagalit si Tatsumi at agad na sumugod upang tapusin ang lalaki. Ngunit sinalubong ng kalaban ang kanyang atake, nasira ang arm guard ni Tatsumi, at itinulak siya pabalik. Habang papalapit ang kalaban para sa finishing blow, biglang dumating si Mine gamit ang kanyang pumpkin. Hinamon ng lalaki si Mine, at habang pinapalapit niya ang kalaban, siningil niya ang kanyang sandata, na nagpapalakas ng lakas ng baril sa bawat hakbang ng kalaban. Sa isang malakas na atake, binaril niya ang lalaki ng malakas, na literal na nagpadala sa kanya, sa Narnia, at nakuha nila muli ang X-Stays. Si Dr. Stylish, na nawalan ng Imperial Relic, ay nainis, ngunit bigla nilang napansin ang isang higanteng manta ray danger beast na lumipad sa kanilang direksyon. Sakay nito si Nagenda at ang dalawang bagong miyembro ng Night Raid. Habang pinapatay ni Akame at Lubbock ang kanilang mga kalaban, ang Chimera na umatake kay Leon ay nagtangkang lumusob kay Mine mula sa mga bush. Ngunit bago ito makagawa ng anuman, mabilis itong tinapos ni Leon gamit ang isang one-shot mula sa kanyang sandata. Ibinunyag ni Leon na ginamit niya ang kakayahan ng kanyang relic upang pagalingin ang sarili, kaya't ligtas siya sa simula pa lang. Sa sandaling iyon, nagtipon ang buong grupo, ngunit pinalibutan sila ng natitirang mga Chimera. Nagpasya silang tapusin ang laban, ngunit bigla silang naparalisa dahil sa lason na kumalat sa lugar, maliban kay Tatsumi na suot ang Incursio. Inihayag ni Dr. Stylish na ang lason ang kanilang huling sandata. Habang iniisip ni Tatsumi kung paano protektahan ang lahat mag-isa, biglang bumaba ang isa sa mga bagong miyembro ng Night Raid upang ipakita ang kanyang lakas. Ang bagong recruit na si Susanoo, na may hawak na napakalaking bladed weapon, ay mabilis na tinapos ang lahat ng natitirang kalaban. Sinubukan ni Dr. Stylish na pasabugin ang mga bangkay ng kanyang mga tauhan upang sugatan si Susanoo, ngunit mabilis na gumaling ang lahat ng sugat nito. Dito ibinunyag na si Susanoo mismo ay isang humanoid Imperial Relic. Nang matalo ang lahat ng kanyang tauhan, nagtangkang tumakas si Dr. Stylish, ngunit mabilis siyang hinabol at pinigilan ni Susanoo. Sa puntong iyon, nagdesisyon ang doktor na harapin ang Night Raid sa huling pagkakataon. Ininject niya ang kanyang sarili ng isang espesyal na serum, na nag-transform sa kanya bilang isang higanteng parang Titan. Sa harap ng napakalaking halimaw, napagdesisyonan ng Night Raid na sabayan ito ng isang Attack on Titan style na laban. Hinaranggan ni Susanoo ang mga galaw ng Titan, habang ginamit ni Tatsumi ang pagkakataon upang makarating sa ulo ng Titan, kung saan naroon ang tunay na katawan ng doktor. Sa isang malakas na energy shot mula kay Mine, napabagsak nila ang Titan, at tinapos ni Akame ang laban gamit ang kanyang Murasama, na pumatay sa doktor sa isang lason na hiwa. Matapos ang laban, muling nagtipon ang grupo kasama ang boss, na ipinakilala ang dalawang bagong miyembro ng Night Raid. Lumipat sila sa isang mas liblib na lugar sa kabundukan upang mas mahirapan silang matagpuan ng kalaban. Ang unang ipinakilala ay si Chelsea, isang bihasang asasin na halos kasing dami ng napatay ni Akame.
Siya ay cute, masayahin, at mabilis na nakuha ang loob ni Akame gamit ang matatamis na pagkain. Ngunit agad niyang inis si Mine sa pamamagitan ng pagbibiro tungkol sa kanya. Sunod naman si Suzono, isang gwapong buff na lalaki na may espesyal na kakayahan bilang isang mom. Kaya niyang magluto, maglaba, maglinis, mag-manage ng pera, at kahit magtayo ng bahay. Habang ang iba ay natutuwa kay Suzono, naiilang si Lobet, na nakikita siya bilang manly competition. Si Mine naman ay naiinis kay Chelsea, samantala, sa kapital, nagluluksa si Seryo sa pagkamatay ng kanyang mentor, si Dr. Stylish, na itinuturing niyang pangalawang gabay matapos si Ogre. Dinalaw siya ni SDF upang aliwin at hikayatin siyang ialay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa kanya. Habang naglalakad si Wave kasama si Kurome, nagpas siyang sundin ang payo ng kanyang ina noong bata pa siya, maging matatag na lalaki at suportahan si Seryo. Ngunit pagdating niya, nakita niyang magkayakap na sina SDF at Seryo, dahilan upang mapagtanto niyang huli na ang lahat. Sa bagong base ng Night Raid, inihayag ng boss na malapit na ang kanilang huling labanan para sa revolusyon. Dahil dito, maglalaan sila ng isang buwan upang sanayin ang kanilang sarili at pataasin ang kanilang mga kakayahan. Alam nilang magiging napakadelikado ng kanilang mga susunod na hakbang. Pagkatapos ng isang buwan ng matinding pagsasanay sa kabundukan, naging mas malakas ang bawat miyembro ng Night Raid. Natutunan ni Tatsumi na gamitin ang sibat ng Incursio, habang nalaman naman nila na si Suzono ay matagal na nanatiling dormant matapos mamatay ang kanyang dating master. Napagdesisyonan niyang sumunod sa boss ng Night Raid dahil kamukha nito ang kanyang dating pinuno. Samantala, ang Imperial Relic ni Chelsea ay isang makeup kit na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magbago ng anyo at sukat upang maging sino man o anumang nilalang. Matapos ang kanilang buwan ng pagsasanay, sinabi ni Chelsea sa grupo na magaling silang mga mandirigma, ngunit tulad ng mga namatay nilang kasamahan, hindi pa sila sapat. Dapat pa raw silang tumibay. Ang komento niyang ito ay ikinagalit ni Lobet, Tatsumi, at Mine, na inakala nilang insulto kay Bulat at Shield. Dahil dito, naisipan nilang magbiro kay Chelsea upang gumanti. Plano ni Lobet at Tatsumi na maglagay ng timba ng tubig sa ibabaw ng pinto habang naliligo si Chelsea sa gabi upang ipahiya ito. Pero sa totoo lang, gusto lang ni Lobet subukan ang pagiging pipang Tom niya. Pinadala niya si Tatsumi gamit ang invisibility ng Incursio para isagawa ang plano. Habang papalapit si Tatsumi kay Chelsea dala ang timba, biglang lumitaw si Suzono mula sa tubig. Sinabi nito na nararamdaman niya ang presensya ni Tatsumi kahit hindi niya ito nakikita. Napagtanto ni Tatsumi ang kanyang kahinaan, kaya lumabas siya at humingi ng tawad kay Suzono. Ngunit sa isang nakakagulat na twist, biglang bumalik sa anyo si Suzono bilang si Chelsea. Inamin niya na naramdaman niya ang papalapit na presensya ni Tatsumi, kaya ginamit niya ang kanyang relic upang balikatin siya. Ibinahagi ni Chelsea ang kanyang nakaraan, kung saan ang kanyang buong team ay namatay sa isang misyon at siya lamang ang nakaligtas. Sinabi niyang kaya niya sila pinatatatag ay dahil ayaw niyang mawalan ng kahit isa pa sa kanila. Pagkarinig nito, napagtanto ni Tatsumi ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad kay Chelsea. Habang paalis siya, binalaan siya ni Chelsea na huwag nang subukan pang sumilip sa kanya, kung hindi ay, puputulan niya ito. Ilang araw ang lumipas, nagsimulang magkaroon ng bagong problema sa kapital. Lumitaw ang mga grupo ng humanoid danger beast sa mga kagubatan at minahan. Walang awang inaatake at kinakain ng mga ito ang sinumang madadaanan nila. Nagiging mas malala ang sitwasyon nang magsimula ang mga *** humanoid danger beasts * na pumasok sa mga bahay at kainin ng buhay ang mga tao. Sa puntong ito, patuloy na dumarami ang bilang nila, dahilan upang maging magulo ang buong kapital. Sa kaguluhang ito, inutusan ng Prime Minister SDF at ang kanyang Skiegers na hulihin ang ilan sa mga halimaw para sa kanyang kasiyahan, habang ang natitirang bahagi ng Imperial Army ay inatas ang sugpuin ang mga ito. Sa tulong ng lakas ni SDF, mabilis nilang natapos ang misyon. Pagkatapos nito, iniutos niya na imbestigahan ang pinagmulan ng mga bagong danger beasts at alamin kung may kaugnayan ang mga ito sa pagkawala ni Dr. Stylish at sa kanyang mga human experiments. Habang naghihintay ng bagong utos, nag-usap ang natitirang miyembro ng Skiegers. Nagpahayag ng pagkadismaya si Squaves dahil hinuhusgahan ng mga tao si Bolterisk base lamang sa kanyang itsura, kahit na mabuti itong tao. Ngunit mariing itinanggi ni Bowles na siya ay mabuti. Inamin niyang sinunog niya ang mga baryo at mga tao ng buhay sa ilalim ng utos, kahit na nagmamakaawa ang mga ito at iginigiit ang kanilang pagiging inosente hanggang sa kanilang huling hininga.
Biglang dumating ang asawa at anak ni Bowles, dala ang kanyang tanghalian. Napagtanto ni Wave na, pagdating sa romance at pamilya, siya ay isang talunang tao kumpara kay Bowles. Matapos ang kanyang pagsisiyasat, iniulat ni Ron na ang mga Danger Beasts ay dating mga tao na ginawang halimaw. Ayon sa kanya, ito ay gawa ng isang Imperial Asterisk, o posibleng mga specimen na nakatakas mula sa laboratorio ni Dr. Stylish. Iniutos ni SDEF na palalimin pa ang investigasyon at alamin kung ang mga ito ay talagang nakatakas o sinadyang pakawalan, at kung may mastermind na nasa likod ng kaguluhang ito. Habang patuloy si Tatsumi sa kanyang pagsasanay kasama si Suzuno, dumating si Akame upang ipaalam ang bagong utos ng grupo. Bumalik silang lahat sa base, kung saan ipinaliwanag ng boss ang sitwasyon, ang mga humanoid danger beasts ay patuloy na umaatake sa mga tao sa kagubatan. Ang kanilang layunin ay kapareho ng sa Imperial Capital, lipulin ang mga halimaw na nagpapahirap sa mga tao. Upang maiwasan ng Imperial Army, gagawa sila ng mga operasyon sa gabi at magpapakababa hanggang sa dumating ang huling labanan para sa revolusyon. Sa una, nagduda si Chelsea sa ideya ng pagiging bayani at pagliligtas ng mga tao. Ngunit sa tulong ng kumbinsidong pananalita ni Tatsumi, na medyo awkward dahil bukas ang zipper ng pantalon niya, bagay na sinabi ni Suzuno pagkatapos ng meeting, napapayag siya. Sa gabi, nagtandem sina Tatsumi at Lubbock upang magpatrolya sa mga bundok para hanapin ang Danger Beasts, ngunit wala silang natagpuan. Sa kanilang paglalakad, tinanong ni Tatsumi si Lubbock kung bakit tinatawag niya ang boss sa kanyang pangalan imbes na boss. Ikinwento ni Lubbock ang kanyang nakaraan, siya ay galing sa isang mayamang pamilya ng mga mangangalakal, ngunit nainip siya sa kanyang marangyang buhay. Nang ma-assign si Nudge Enda sa lungsod, na-inlove siya sa unang tingin. Sumali siya sa Imperial Army at umangat sa ranggo upang mapalapit sa kanya. Nang sumama si Nudge Enda sa Revolutionary Army, sinundan niya ito para sa pag-ibig at tiniik ang kanyang mga record upang magmukhang namatay siya sa labanan. Sa narinig, sinabi ni Tatsumi kay Lubbock na tigilan na ang pagiging pervert at ang pagsilip sa ibang babae. Tumungo siya sa tuktok ng bundok para sa huling survey. Sa summit, hindi siya nakakita ng anumang danger beasts at isinusuot na ang inkersyo upang bumaba. Ngunit bigla na lang bumagsak mula sa langit si SDEF, parang isang bloodthirsty angel, na handang tapusin ang sino mang kalaban. Napag-alaman na si SDEF ay nagkataong nagpapatrol at nakita ang isang tao sa bundok, iniisip na ito ay kaaway. Ngunit nang makita niya na si Tatsumi iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling iyon, inatake sila ng 12-dosenang danger beasts. Inakala ni Tatsumi na ito na ang pagkakataon niyang makatakas, ngunit agad na tinapos ni SDEF ang lahat ng halimaw. Muling hinarap ni SDEF si Tatsumi, niyakap siya mula sa likod, at sinabing masaya siyang makita siya. Tinanong niya si Tatsumi kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi ni Tatsumi na lumalaban siya sa mga danger beasts at nagsasanay. Tinanong siya ni SDEF kung sumali na siya sa Revolutionary Army, ngunit sinabi niyang hindi pa. Ikinatuwa ni SDEF ang kanyang paglago at lakas, ngunit biglang lumingon siya at tumawag sa taong nagtatago sa likod ng mga bato. Lumabas ang isang lalaking may pilak na buhok at hood, gamit ang kanyang relic na Shambhala upang i-teleport sina SDEF at Tatsumi sa isang liblib na isla. Sa isla, nagtataka si Tatsumi kung ito ay isang ilusyon at humiling na kurutin siya ni SDEF, ngunit hinalikan siya nito at sinabing ito ang katotohanan dahil nararamdaman niya ang lahat. Napalagay nila na ang relic na iyon ay may kakayahang manipulahin ang espasyo at ang may-ari nito ay isang malakas na gumagamit ng relic. Gumamit si SDEF ng kanyang yelo upang lumikha ng isang napakalaking haligi para makita ang paligid. Napagtanto nilang nasa gitna sila ng dagat, napapaligiran ng tubig sa lahat ng direksyon. Habang nagpapahinga sina SDEF at Tatsumi sa isla, biglang lumabas mula sa kagubatan ang isang higanteng mutant titan na nagsimulang umatake sa kanila. Napansin ni Tatsumi na kahawig nito ang anyo ni Dr. Stylish sa kanyang final form, at naalala niya kung paano kinailangan ng buong Night Raid upang talunin ito. Nagtaka siya kung paano nila malalampasan ang halimaw na ito ngayon, ngunit mabilis na ipinamalas ni SDEF ang kanyang demonyong lakas, ginawa niyang parang salaan ang Titan gamit ang kanyang mga ice spears. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagdalaw ng Titan, kaya sumugod si Tatsumi at inatake ang katawan nito. Tinapos ito sa pamamagitan ng pagwasak sa pinakakatawan nito. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, isa pang Titan ang lumabas at umatake mula sa likuran. Sa isang iglap, dinurog ito ni SDEF gamit ang isang napakalaking bolang yelo na ginawa niya mula sa wala.
Habang pinagmamasdan siya ni Tatsumi, napagtanto niya kung gaano siya kalakas at naisip kung paano matatalo ni Akame ang isang tulad niya. Matapos ang laban, nagpahinga muna sila at huminga ng malalim. Tinanong ni Tatsumi si SDF kung ano ang gagawin nila ngayon. Sinabi ni SDF na iikot sila sa isla upang pag-aralan ang lugar at maghanap ng paraan pabalik. Ginugol nila ang buong araw sa paggalugad, at tila tiningnan ito ni SDF bilang isang couple's date kasama si Tatsumi. Sa gabi, sinubukan muli ni SDF na akitin si Tatsumi, ngunit mariin siyang tinanggihan ni Tatsumi maliban kung magbabago siya ng isip tungkol sa pagtulong sa Prime Minister. Kinabukasan, dinala siya ni SDF sa lugar kung saan sila nag-spawn sa isla. Ipinaliwanag niya na malamang ang gumagamit ng relic ay maaaring magpadala lamang ng mga tao sa mga lugar na naitala ng kanyang kakayahan. Posible raw na muling buksan ang portal sa parehong lugar sa hinaharap, at maaari nilang hintayin iyon upang makabalik. Sinabi rin niya na maaari siyang magpakasigla sa isang danger beast at gamitin ito bilang sasakyan pabalik sa kapital. Matapos ang kanilang pag-uusap, sinabi ni SDF kay Tatsumi na nais niyang sulitin ang oras na magkasama sila sa isla. Tinanong niya si Tatsumi kung paano siya natutong humawak ng espada. Ikinwento ni Tatsumi na siya ay galing sa isang nayon kung saan may isang retiradong sundalo na nagturo sa kanya ng paggamit ng espada at paggawa ng mga sandata. Ninais niyang matuto ng maraming kakayahan upang magtagumpay sa kapital. Nang tanungin niya si SDF tungkol sa kanyang nakaraan, inilahad nito na siya ang anak ng pinuno ng isang tribo sa Hilaga. Lumaki siya sa isang malupit na kapaligiran kung saan ang prinsipyong survival of the fittest ang namamayani. Ayon kay SDF, ito rin ang aral ng kanyang ama, ngunit isang araw, sinalakay ng mga taga-Hilaga ang kanilang tribo at tinapos ang kanyang ama. Para kay SDF, patunay lamang iyon na mas malakas ang kanilang mga kaaway, at dapat siyang maging mas malakas upang magpatuloy na mabuhay sa mundong ito. Matapos tapusin ang kanyang tribo, namuhay si SDF sa pamamagitan ng pangangaso ng mga danger beasts mag-isa. Ngunit nang nagsimulang mabawasan ang bilang ng mga halimaw, lumipat siya sa kapital at sumali sa hukbo. Para sa kanya, nagbago lamang ang kanyang mga target mula sa mga hayop tungo sa mga tao, at wala itong pinagkaiba. Nang tanungin siya ni Tatsumi tungkol sa kanyang Imperial Relic, ipinaliwanag niya na ito ay nagmula sa dugo ng isang danger beast na nagbibigay sa kanya ng ganap na kontrol sa elementong yelo. Pinalalakas din nito ang kanyang mga pagnanais na pumatay at maging mas malakas. Sa kanyang kwento, napagtanto ni Tatsumi na walang paraan upang mabago ang isipan ni SDF. Nalungkot at natakot siya sa ideya na kailangang harapin si SDF bilang isang kalaban sa hinaharap. Samantala, sa kapital, nalaman na ang lalaking may pilak na buhok ay si Sira, anak ng Prime Minister. Ginamit niya ang kanyang relic upang muling buksan ang portal. Si Tatsumi ang unang tumalon upang makatakas mula kay SDF. Pagkalabas niya, agad niyang ginamit ang invisibility ng Incursio at nagtago sa likod ng bato habang iniisip na si SDF ay magiging kalaban na niya sa susunod nilang pagkikita. Nang umalis si SDF, bumalik si Tatsumi sa base at iniulat ang lahat ng nalaman niya tungkol kay SDF sa boss at sa kanyang mga kasama. Napag-alaman din na ang boss ay nasa kanyang kalagitnaang 20s, para sa mga nagtatanong. Matapos ang kanilang pagkain, ipinaalam ng boss na ang Revolutionary Army ay magsisimula ng gumawa ng unang hakbang upang pabagsakin ang tiwaling gobyerno. Ipinaliwanag niya na may isang relihiyosong grupo sa silangan na tinatawag na The Path to Peace, na mabilis na dama-dami ang tagasunod. Ang grupo ay nagbabalak na magsimula ng armadong pag-aalsa laban sa tiwaling gobyerno at hikayatin ang mga tao na lumaban sa puwersa ng imperyo. Nagtanong si Tatsumi kung hindi ba nila dapat pigilan ang grupo dahil tiyak na magre-resulta ito sa maraming pagkamatay. Ngunit sinabi ng boss na ang mga tao ng bansa ay sawa na sa kanilang paghihirap at handang isakripisyo ang kanilang buhay upang bigyang daan ang isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang boss ay nagpaliwanag na sa nakaraan, maraming grupo tulad ng mga Northerners ang nagtangkang labanan ng Empire, ngunit laging nagtatagumpay ang imperyo sa pagsugpo sa kanila. Kaya't ngayong pagkakataon, magpapakita sila ng kakaibang taktika, makikipagtulungan sa iba't ibang puwersa upang atakihin ang imperyo mula sa lahat ng direksyon. Kapag nagsimula ang relihiyosong pag-aalsa ng Path to Peace, maglulunsad ang Revolutionary Army ng isang malawakang offensiba mula sa timog, habang ang kanilang mga kakampi mula sa kanluran ay sasabak din sa laban, na magre-resulta sa isang three-pronged attack. Ipinaliwanag ng boss na ang imperyo ay magtatambak ng karamihan sa kanilang puwersa sa timog upang harapin ang Revolutionary Army, ngunit dahil sa korupsyon, maraming opisyal ang pumapanig na sa revolusyon at magpapadaan sa kanilang puwersa ng walang labanan. Sa gitna ng kaguluhang ito,
malamang na ipadala ng imperyo ang Commander-in-Chief Bruno upang harapin ang mga nagtatangkang sumuko. Ito ang magiging pagkakataon ng Night Raid na makapasok sa palasyo at pabagsakin ang Prime Minister Honest. Dagdag pa, sinabi ng boss na ang kanilang misyon ay tapusin ang tagapayo ng tagapagtatag ng Path to Peace, si Balik, na isa palang especially iya ng Prime Minister Honest. Gumagamit si Balik ng droga sa pagkain ng kanyang mga tagasunod upang gawin silang mga sunod-sunurang alipin. Ang layunin nila ay tanggalin siya upang masigurong maayos na magsisimula ang relihiyosong pag-aalsa. Bukod dito, inatasan din sila ng headquarters na alisin sina Bulls at Kurom ng Jaegers, na maituturing na mapanganib na kalaban sa darating na digmaan. Ang plano ay gamitin ang kanilang pagkakakilanlan upang akitin ang mga Jaegers palabas ng kapital at harapin sila sa huling laban bago magsimula ang revolusyon. Samantala, sa kapital, iniulat ni Ron kay SDF na nakita sina Akame at Mine sa silangang bahagi ng Romeri Street. Agad na inutusan ni SDF ang kanyang grupo na magtipon upang tugisin ang kanilang mga target. Ang mga especially iyan ng Revolutionary Army ay napansin ang kanilang pag-alis at nagpadala ng mensahe gamit ang isang ibon upang ipaalam ito sa boss. Napagpasyahan ni Najenda na hatiin ang Night Raid, pupunta siya sa silangan patungo sa Path to Peace, habang ang natitirang miyembro ay pupunta sa kanluran upang akitin ang mga Jaegers. Iniwan nila sina Akame at Mine, na kasalukuyang nasa mga wanted posters, bilang pain. Naisip ni SDF ang posibilidad na ito ay isang bitag, kaya't hinati rin niya ang kanyang grupo sa dalawang koponan. Si SDF, Seryo, at Ron ay nagpunta sa silangan upang tugisin si Najenda, habang sina Kurom, Wave, at Bulls ay nagpunta sa kanluran upang harapin sina Akame at Mine. Ang plano ng Night Raid at Jaegers ay papunta na sa kanilang masalimuot na sagupaan. Habang papunta sa kanilang destinasyon, nakakita ang grupo ng Jaegers ng isang kakaibang scarecrow sa gitna ng daan. Nagduda sila kung ano ito, ngunit bago pa man sila makapagtaka ng matagal, sinubukan ni Mai na barilin si Kurom mula sa malayo. Na-dodge ito ni Kurom sa huling segundo, biglang lumabas si Susanoo mula sa loob ng scarecrow at tinamaan si Wave, dahilan upang magmukha siyang Team Rocket na lumilipad sa ere. Kasabay nito, lumabas si Najenda kasama ang natitirang miyembro ng Night Raid, isiniwalat na ang lahat ay ayon sa kanilang plano. Napaligiran na nila sina Kurom at Bulls, hinarap ni Akame si Kurom, habang sina Tatsumi, Leon, at Najenda ay pumwesto sa harap ni Bulls. Bagamat mukhang nasa magandang posisyon ang Night Raid, biglang ginamit ni Kurom ang kanyang relic, ang Yetsufusa, na may kakayahang mag-summon at mag-command ng mga patay. Ang sino mang mapapatay niya gamit ang espada ay nagiging bahagi ng kanyang zombie army. Nagsimula ang laban ng tawagin ni Kurom ang mga labi ng isang higanteng ultra-class danger beast na tinatawag na Destagul, kasama ang 7 iba pang mga zombie mula sa kanyang mga dating kaibigan. Ginamit ni Akame ang pagkakataon, iniisip na magiging mas mabagal ang reaksyon ni Kurom dahil sa sabay-sabay na pagkontrol sa 8 katawan. Sumugod si Akame at nagsimula silang mag-clash ng mga espada. Ngunit nang pumasok ang zombie ng isa sa mga kaibigan nila noong kabataan, naging 2 versus 1 ang laban, dahilan upang umatras si Akame. Sinamantala ng Destagul ang pagkakataon upang gamitin ang kanyang flamethrower relic laban kay Akame. Gayunpaman, dumating si Tatsumi sa tamang oras upang iligtas siya. Sinabi ni Tatsumi na huwag mawawala ang focus ni Akame dahil kailangan nilang magtulungan upang manalo bilang isang koponan. Inutusan ni Kurom ang Destagul na sirain ang kanyan gamit ang energy breath nito, kaya't napilitan ang Night Raid na magtago sa kagubatan. Ginamit nila ang pagkakataon upang ambushin muli si Kurom. Muling sinubukang barilin ni Mine si Kurom, ngunit napigilan siya ng 2 zombie, ang isa ay may hawak na sibat, habang ang isa naman ay may 2 baril. Samantala, hinarap ni Akame si Bulls, habang ang iba ay nasa kanilang 2 versus 1 na laban. Sinabi ni Susanoo kay Najenda na siya na ang bahala sa Destagul, kaya inutusan siya nito na tulungan si Leon na nakikipaglaban sa zombie ng isang dating general ng Imperial Army na kahawig ng boss. Magkasamang pinilit ni Leon at Najenda na itulak pabalik ang zombie, ngunit sinamantala ni Kurom ang pagkakataon at mabilis na pinutol ang isa sa mga braso ni Leon. Sa kabila ng sugat, ginamit ni Leon ang kanyang lakas bilang isang beast type upang pigilan ang pagdurugo. Sinunod niya ang utos ni Najenda na tulungan si Akame na talunin si Bulls. Sumali si Susanoo sa laban upang harapin si Bulls at isa pang zombie na dating naging malakas na bodyguard. Sa gitna ng kaguluhan, unti-unti nang pumihit ang laban pabor sa Night Raid, ngunit malinaw na ang labanan ay magiging mabigat para sa magkabilang panig.
Habang nakikipaglaban si Nagenda sa zombie ng dating general, nagawa niyang putulin ang ulo nito. Ngunit, bilang isang zombie, patuloy pa rin itong gumagalaw, na lalong nagpagalit sa kanya habang nakikita ang pinagsasasakluban ng bangkay ng dati niyang kaibigan. Samantala, patuloy na inaatake ni Susanoo ang Giant Danger Beast, at binigyan siya ni Nagenda ng pahintulot na gamitin ang kanyang hidden ability kung kinakailangan. Si Tatsumi, sa kabilang banda, ay nahaharap sa laban-laban sa isang Gorilla Danger Beast zombie at isa pang nakamaskarang zombie. Hirap siya sa parehong target na sumusugod sa kanya, ngunit dumating si Chelsea upang tumulong. Sa tulong nito, nagawa niyang putulin sa kalahati ang nakamaskarang zombie at, gamit ang Incursio, sinira ang Gorilla Danger Beast zombie sa pamamagitan ng malalakas na suntok. Sa kabilang dako, nagawa ni Mine na talunin ang zombie na may hawak ng baril, ngunit nahuli siya ng isang Frog Danger Beast zombie. Dumating si Kurome at sinabi sa kanya na nararapat lamang na mamatay siya sa parehong paraan ng kanyang kaibigang si Shield, bago kainin ng Palaka ang kanyang relic at si Mine mismo. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimula si Tatsumi na labanan ang Spearman zombie sa ilalim ng utos ni Kurome. Ginamit naman ni Susanoo ang kanyang hidden ability, na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng life force mula sa kanyang master upang pumasok sa isang berserker mode. Sa isang malakas na atake, nawasak niya ang Ultra Class Danger Beast at agad na kinuha si Nagenda upang makipagtipon kina Tatsumi. Samantala, nagawang makawala ni Mine mula sa loob ng Frog Zombie stomach, gamit ang isang malakas na blast mula sa kanyang pumpkin, at pinapalibutan nilang lahat si Kurome at ang kanyang spear puppet. Habang nakikipaglaban si Akame, nagawa niyang putulin ang mga binti ng bodyguard zombie at sumugod kay Bowles. Samantala, ginamit ni Leon ang pagkakataon upang bigyan si Bowles ng malakas na suntok, na nagdulot ng kritikal na pinsala. Ngunit sa gitna ng laban, nabaril siya sa braso ng zombie na bumagsak. Sa galit, kinagat ni Leon ang relic ni Bowles gamit ang kanyang mga beast jaws, na iniwan siyang walang kakayahang gamitin ito. Sinabihan nila si Bowles na sumuko dahil hindi na niya magagamit ang kanyang relic. Ngunit sinabi ni Bowles na kung hindi niya ito magagamit, sisiguraduhin niyang dadalhin niya sila sa impyerno kasama niya. Inihagis niya ang kanyang relic sa ere at sabay pinasabog ito, na nagresulta sa isang napakalakas na pagsabog. Ginamit ni Tatsumi ang Incursio upang protektahan ang lahat mula sa pagsabog sa pamamagitan ng pag-akto bilang kalasag. Sinagip naman ni Leon si Akame sa pamamagitan ng paggamit sa katawan ng zombie bilang kalasag at inabsorb ang impact ng pagsabog gamit ang kanyang sariling katawan. Sinabi niyang magiging maayos siya salamat sa regenerative abilities ng kanyang relic, ngunit mangangailangan ito ng oras upang makabawi. Si Kurome ay nakatakas din mula sa pagsabog, at sa sorpresa ng lahat, nakaligtas din si Bowles. Tumakbo siya papunta sa kagubatan, iniisip na makipagtulungan muli kay Kurome. Sa kanyang pagtakas, nakita niya ang isang batang babaeng umiiyak malapit sa isang puno dahil sa isang sugat sa tuhod. Huminto siya upang tulungan ito, ngunit sinaksak siya ng bata gamit ang isang lasong karayom. Nagbunyag ang bata na siya si Chelsea, nakadiskarte bilang isang bata mula sa isang baryong sinunog ni Bowles noon. Dumating si Lubbock sa eksena at ipinaalam kay Chelsea na nakatakas si Kurome, ngunit alam niya ang direksyon nito. Habang hinahabol ni Chelsea si Kurome, sinabi niya kay Lubbock na bumalik sa base at magdala ng reinforcements dahil kailangan nilang tapusin si Kurome upang maiwasan ang paglikha pa nito ng mas maraming zombie sa hinaharap. Si Lubbock ay nagmadaling bumalik sa base at ipinaalam ang sitwasyon. Inutusan ng boss sina Tatsumi at Akame na hanapin si Chelsea at dalhin siyang ligtas pabalik. Samantala, ginamit ni Chelsea ang kanyang kakayahan upang magpanggap bilang si Bowles at makipagkita kay Kurome. Salamat sa impormasyon ni Tatsumi, napag-aralan niya ang mga personalidad at paraan ng pananalita ng bawat miyembro ng Jaegers, kaya't nagawa niyang linlangin si Kurome. Habang naglalakad sila, biglang huminto si Kurome at sinabi na naubos na ang kanyang drug cookies at kailangan niya ito agad. Lumapit si Chelsea at nagkunwaring inaalaw siya, ngunit sinaksak siya ng isang lason na karayom. Akala ni Chelsea ay natalo na niya si Kurome, kaya't kinuha niya ang espada nito at nagsimulang lumayo. Ngunit, sa kanyang gulat, tumayo si Kurome at ibinunyag na dahil sa epekto ng bagong droga na iniinom niya, immune siya sa lason. Sinabi rin niya na ang tanging paraan para mamatay siya ay kung ititigil ang tibok ng kanyang puso o tatanggalan siya ng ulo. Mabilis na inagaw ni Kurome ang espada pabalik at pinakawalan ang kanyang spearman at gunner zombies upang habulin si Chelsea. Gamit ang isang smoke bomb, sinubukan ni Chelsea na tumakas ngunit nahuli siya ng spearman zombie, na pumutol sa isa niyang braso.
Sa parehong sandali, binaril siya ng gunner zombie, dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa ganitong paraan, nawala ang isa na namang mahalagang miyembro ng Night Raid. Sa kabilang banda, patuloy pa rin sa paghahanap sina Tatsumi at Akame kay Chelsea. Sinundan nila ang bakas ng dugo mula sa kagubatan patungo sa lungsod. Sa huli, narating ni Tatsumi ang town square, kung saan maraming tao ang nagtipon sa paligid ng isang sentro. Pagtingin niya, nanlumo siya at napaluhod nang makita niyang ang ulo ni Chelsea ay nakataas sa isang poste. Pagbalik sa base, dala nila ang bigat ng pagkawala ni Chelsea ngunit mas pinatibay nito ang kanilang determinasyon na magtagumpay sa revolusyon. Sinabi rin na si Leon ay nagawang maibalik ang kanyang braso salamat sa kanyang regenerative abilities at sa mga wires ni Lobot. Kinaumagahan, tumungo ang buong grupo sa silangan upang tapusin ang tagapayo ng relihiyosong grupo upang masimulan ang revolusyon. Samantala, nakipagkita si SDF kay Balik, ang tagapayo ng Path to Peace, at sinabing siya at ang Jaegers ang magsisilbing mga tagapagtanggol nito laban sa Night Raid. Tinanggap ito ni Balik at ibinunyag na siya ay protektado ng 4 na Rakshasa Demons hanggang sa puntong iyon. Ngayon, maaari na silang gamitin para maghanap at sugpuin ang mga miyembro ng Night Raid sa bayan. Habang sinusubaybayan si Kurome, napansin ni Wave na hindi pa siya ganap na gumagaling mula sa kanyang mga sugat sa nakaraang laban. Sinubukan niyang kumbinsihin si Kurome na magpahinga, ngunit sinabi ni Kurome na kung siya ay aalisin sa Jaegers, siya ay tatapusin bilang isang asasin ng imperyo. Mas nanaisin pa niyang mamatay sa labanan kaysa sa ibang paraan. Kinagabihan, nakipagkita si Akame sa ilang mga especially iyan ng Revolutionary Army upang magpalitan ng impormasyon. Gayunpaman, biglang lumitaw si Ibara, isa sa mga Rakshasa Demons, at tinapos ang mga especially iya. Hinarap siya ni Akame at ipinakita ni Ibara ang kanyang sobrang flexible na katawan. Bagamat nahirapan si Akame sa simula, nagawa niyang putulin sa kalahati si Ibara at nagtagumpay. Ngunit nakita siya ni Ron, na nagpasalamat sa kanya sa pagpapakita ng kanyang relic, at agad itong tumakas upang iulat kay Esdeath ang nangyari. Sa kabilang dako, si Lubbock ay biglang inatake ni Sten at Mez, dalawa pang miyembro ng Rakshasa Demons, dahil sa kanyang hitsura at kakaibang kilos na kainahinala para sa Night Raid. Nagawa siyang pabagsakin ni Sten, ngunit ginamit ni Lubbock ang kanyang mga wires upang pansamantalang ihinto ang tibok ng kanyang puso at magkunwaring patay upang makaiwas sa kanila. Sa kasamaang palad, nakakita ng isang batang babae na especially iyan ng Revolutionary Army ang mga demonyo at binalak siyang tapusin. Dahil dito, nagising ang Sanji sa loob ni Lubbock, tumayo siya, at handang harapin ang dalawang Rakshasa Demons sa labanan. Si Lubbock ay ginamit ang kanyang mga wires upang harapin ang dalawang Rakshasa Demons ng sabay. Gumawa siya ng isang battle axe mula sa kanyang mga wires habang nag-iwan din ng proteksyon para sa sarili. Inatake niya si Sten gamit ang axe, ngunit pinigilan lang ito ng huli gamit ang kanyang mga kamay. Sinabi ni Sten na walang kwenta ang pag-atake sa ganitong paraan, ngunit inamin ni Lubbock na ang layunin niya ay abalahin sila. Nang tumingin ang dalawa, napansin nilang nakatakas na ang batang especially iya habang abala sila sa laban. Sa puntong iyon, inisip ni Lubbock na nagawa na niya ang kanyang trabaho at nagpasya siyang tumakas. Gayunpaman, hinabol siya ni Sten, ngunit napansin ng huli na siya ay nahulog sa isang wire trap. Ang unang bitag ay muntik nang putulin ang ulo ni Sten, at kasunod nito, tinamaan siya ng wire spear sa dibdib mula kay Lubbock. Sa huli, ginamit ni Lubbock ang kanyang wire sa loob ng katawan ni Sten upang durugin ang kanyang puso, dahilan upang tuluyan itong bumagsak. Matapos ang laban kay Sten, hinarap naman ni Lubbock si Mez. Gumawa siya ng net ng mga string sa paligid niya bilang bitag, ngunit ginamit ni Mez ang kanyang lihim na ninja technique upang takpan ang mga strings ng madulash na likido, dahilan upang maging walang silbi ang mga ito. Tinadyakan ni Mez si Lubbock pabagsak at lumapit siya upang tapusin ito. Sa huling pagsubok, naghagi si Lubbock ng 2 kutsilyo, ngunit iniwasan lang ito ni Mez. Nang siya ay lumapit upang tapusin si Lubbock, bumalik ang mga kutsilyo at tumama sa likod at puso ni Mez. Ipinakita na kontrolado ni Lubbock ang mga kutsilyo gamit ang kanyang strings, dahilan upang matagumpay niyang talunin si Mez. Habang lahat ay abala sa kanilang mga laban, si Mine at Tatsumi ay nagkaroon ng magandang kapalaran at hindi nakatagpo ng mga kalaban. Sa halip, nakilala nila ang tagapagtatag at leader ng relihiyosong grupo. Pinanood sila ng leader habang nagtatalo at napansin kung gaano sila ka-cute magkasama, kaya agad niya silang sinubship. Pagkatapos ng kanilang scouting mission, nagtipon muli ang grupo at nagpasyang ipagpatuloy ang kanilang plano ng asasinasyon sa anibersaryo ng relihiyosong organisasyon.
Hinati nila ang kanilang mga sarili sa dalawang koponan, sina Tatsumi at Mine ang magpapalabas ng maraming miyembro ng Jaegers hanggat maaari, habang ang iba pang miyembro ay mag-i-infiltrate sa gusali ni Balik upang tapusin siya. Sina Suzono at Leon ay ginamit ang kanilang lakas upang magpakitang gilas sa harap ng gusali, dahilan upang maengkwentro sina Kurome at Wave. Samantala, sina Tatsumi at Mine ay nagawa namang akitin sina Seryu at ang huling demonyong si Suzuka sa mga lumang guho sa labas ng lungsod. Sinimulan ni Seryu ang laban sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng maraming armas laban kina Tatsumi at Mine. Agad namang kinuha ni Tatsumi si Mine gamit ang inkersyo at tumakbo upang makaiwas. Habang tumatakas, biglang umatake si Suzuka, sinimulan ni Tatsumi ang laban sa kanya sa loob ng mga guho, habang naghahanda si Mine na barilin si Seryu bilang paghihiganti para kay Shield. Napansin ni Seryu si Mine at agad nagpakawalan ng pinakamalakas niyang missile. Ngunit sinalubong ito ni Mine ng isang malakas na energy blast mula sa kanyang pumpkin, na nagresulta sa isang nakakabinging pagsabog. Ang laban ay patuloy na umiinit habang ang Night Raid ay sumusubok na iligtas ang revolusyon mula sa mga hadlang ng imperyo. Habang nagpapatuloy ang laban, biglang sumugod si Seryu kay Mine kasama ang kanyang relic. Gayunpaman, nagawa ni Mine na pabagsakin ang aso gamit ang kanyang sandata. Agad niyang sinimulan ang pag-modify sa kanyang relic upang tapusin ang laban. Habang nangyayari ito, sinabi ni Seryu na tatapusin niya si Mine at ipapakain ang katawan nito sa kanyang aso, tulad ng ginawa niya kina Shield at Chelsea. Dahil dito, lalong nag-init si Mine at sunod-sunod na pinaputukan si Seryu at ang aso gamit ang na-modify niyang sandata. Nagawa niyang tamaan ang core ng aso, dahilan upang mapilitang gamitin ni Seryu ang kanyang huling alas, ang pagpapasabog ng kanyang relic. Ngunit nagawa ni Mine na umatras bago sumabog ang relic. Sinundan siya ni Seryu at sinubukang barilin gamit ang baril sa loob ng kanyang bibig. Nagawang harangan ni Mine ang mga bala gamit ang kanyang relic, ngunit sinamantala ito ni Seryu upang bigyan siya ng malakas na suntok sa sikmura, dahilan upang mapalipad siya paatras. Samantala, sa loob ng mga guho, patuloy ang laban ni Tatsumi laban kay Suzuka. Ginamit niya ang kanyang diskarte upang wasakin ang mga haligi at pader ng sinaunang gusali, dahilan upang maipan ang mga gumuhong bato kay Suzuka. Sa huli, ginamit niya ang bilis at lakas ng inkersyo upang makatakas at tiyaking natalo si Suzuka. Sa labas, muling sinubukang tapusin ni Seryu si Mine. Sa kabila ng kanyang sugat at pagod, sinabi ni Mine sa sarili na hindi pa oras para siya ay mamatay. Kinuha niya ang kanyang sandata at itinakda ito sa energy beam setting, at sa isang malakas na pag-atake, nagawa niyang pasabugin ang parehong aso at si Seryu. Matapos matamaan, bumagsak si Seryu ngunit ginamit ang kanyang huling baraha, isang malakas na bomba na nakalagay sa kanyang ulo. Sinubukang tumakas ni Mine, ngunit masyado na siyang nasugatan at hindi makagalaw. Sa huling sandali, dumating si Tatsumi at iniligtas siya mula sa pagsabog. At dito, malinaw na naramdaman nilang dalawa ang pagmamahalan para sa isa't isa. Samantala, matagumpay na na-infiltrate ni Nodge Enda at ng Night Raid ang gusali ni Balik. Hindi sinunod ni Balik ang utos ni SDF na manatili sa kanyang silid at sinubukang tumakas gamit ang isang lihim na lagusan. Gayunpaman, nagawa siyang tapusin ng Night Raid, na nagresulta sa malaking tagumpay para sa Revolutionary Army. Matapos ang matagumpay na misyon, sinimulan ng Revolutionary Army ang kanilang pagmarcha papunta sa kapital mula sa timog, ayon sa plano. Isa-isang nagbitiw sa pwesto ang mga opisyal ng imperyo na naka-assign sa mga kuta, dahilan upang hindi na magkaroon ng labanan sa kanilang daanan. Ang Prime Minister Honest, sa desperasyon, tumawag sa Commander-in-Chief Budo upang pagsamahin ang kanyang mga tauhan. Inilabas din niya ang kanyang anak na si Sura, kasama ang bagong grupo ng Special Police na tinawag na Wild Hunt, upang tugisin ang Night Raid. Habang si SDF ay ipinadala sa kanluran upang harapin ang mga kakampi ng Revolutionary Army, ang natitirang miyembro ng Jaegers ay naiwan sa kapital at naka-standby. Nagtataka sila kung bakit hindi sila isinasama sa harapan ng labanan. Biglang bumagsak si Kurome, nawalan ng malay dahil sa matinding pinsala at labis na paggamit ng droga. Habang nagmamarcha ang puwersa ng revolusyon, ang misyon ng Night Raid ay infiltrate ang palasyo at pabagsakin si Prime Minister Honest. Sina Leon at Mine ay naglakbay sa ilalim ng sewage tunnels, habang sina Tatsumi at Lubbock ay sumama sa mga especially iyan ng Revolutionary Army sa loob ng palasyo upang mauna sa kanilang pagpasok at tiyaking handa sila sa huling yugto ng revolusyon. Habang naglalakbay sina Tatsumi at Lubbock kasama ang anak ng isa sa mga mataas na tagapagturo ng imperyo, dinala sila nito sa loob ng palasyo upang makipagkita sa mga revolusyonaryo sa loob.
Ngunit pagdating nila sa gusali, napansin nilang walang sumasagot mula sa loob, at napansin ni Lubbock ang dugo na umaagos mula sa pinto. Binuksan nila ang pinto at tumambad sa kanila ang mga bangkay ng mga revolusyonaryo na lahat ay patay na. Bigla, nagsimulang mamaga ang mga katawan, at isang malakas na pagsabog ang sumabog sa buong gusali. Nagsimulang sumigaw ang babae habang tila nawawala sa katinoan. Sa gitna ng usok, lumitaw si Sura kasama ang kanyang grupo at pinalibutan sila. Napansin ni Sura na si Tatsumi ay ang parehong tao na kanyang itinapon sa isla kasama si Esdeath. Nagtaka siya kung bakit naroon si Tatsumi, ngunit agad siyang hinarap ni Tatsumi, sinisisi siya sa likod ng insidente sa mga Danger Beasts. Sumugod si Tatsumi upang atakihin si Sura, ngunit biglang bumagsak mula sa itaas si Budo gamit ang kanyang Lightning Imperial Relic. Ipinakilala niya ang sarili at sinimulang harapin si Tatsumi gamit ang mabibigat na lightning-infused punches. Kinuha ni Tatsumi ang Incursio at sinubukang makipagpalitan ng suntok kay Budo. Pinuri ni Budo ang kanyang kasanayan at tapang ngunit sa huli, tinamaan niya si Tatsumi ng isang napakalakas na lightning strike, dahilan upang mawalan ito ng malay. Samantala, hinarap ni Lubbock si Sura, na nagpakita ng kanyang kakayahan sa martial arts at paggamit ng teleportation relic. Ginamit pa ni Sura ang isang enhancing drug upang mas mapalakas ang kanyang mga pag-atake. Sa una, lubos na na-overwhelm si Lubbock sa walang katapusang teleportation strikes ni Sura, ngunit ginamit niya ang oras upang maglagay ng mga bitag gamit ang kanyang wires. Habang pinaplano ni Lubbock ang kanyang kontra, biglang hinawakan siya mula sa likod ng Revolutionary Girl, na sumigaw kay Sura na ginagawa niya ito upang iligtas ang kanyang mga magulang. Sa halip, tinamaan siya ni Sura ng malakas at sinabi sa kanya na huwag makialam sa kanyang kasiyahan. Bumaling siya kay Lubbock, sinabing tapos na ang laban. Ngunit naglaro si Lubbock ng kanyang Uno reverse card. Naputol niya ang kamay ni Sura na may hawak ng relic gamit ang kanyang wires, at sinabi kay Sura na matagal na siyang nahulog sa kanyang bitag. Ang mga wires na nilagay ni Lubbock sa paligid ay naging ganap na bitag upang talunin si Sura, na hindi inaasahan ang ganitong galaw. Habang tila umaayos ang sitwasyon para kay Lubbock, biglang tumayo ang babae na sinaksak siya sa likod bago ito mamatay. Sinabi ng babae kay Shira na palayain ang kanyang mga magulang. Ngunit tumawa si Shira at sinabi na matagal na niyang tinapos ang mga magulang nito, tinawag pa siyang tanga. Gamit ang kanyang relic, nag-teleport si Shira kay Lubbock sa ibang dimensyon. Gayunpaman, ginamit ni Lubbock ang kanyang wires upang hawakan si Shira at hilahin ito papasok kasama siya. Sa loob ng kakaibang dimensyon, naglaban sila, sa kabila ng hirap, nagawa ni Lubbock na tamaan si Shira gamit ang kanyang wire spear, na tumagos sa puso nito, gaya ng ginawa niya kay Sten. Matapos talunin si Shira, bumagsak si Lubbock mula sa portal pabalik sa labas, ngunit sa kanyang pagbaba, hindi si Tatsumi ang naghihintay para saluhin siya. Sa halip, ang mga miyembro ng Wild Hunt ang naroon, hawak ang kanilang mga sibat. Sa isang trahedya, natuhog si Lubbock at namatay bago pa man tumama sa lupa. Nang makita ni Tatsumi ang sinapit ni Lubbock, sumigaw siya ng pangalan nito, ngunit agad siyang nahuli ng mga tauhan ng imperyo. Sa palasyo, iniulat ni Budo sa Prime Minister Honest ang pagkamatay ni Sura at ang pagtamba ni Lubbock, isa sa mga assassin ng Night Raid. Sa loob lamang ng isang segundo, umiyak si Honest para sa kanyang anak at agad na nagpatuloy sa pagkain ng manok, tila wala siyang pakialam. Sinabi ni Budo na nahuli nila si Tatsumi at plano nilang pahirapan ito hanggang kamatayan upang gawing halimbawa at takutin ang iba pang revolusyonaryo. Ngunit biglang dumating si Esdeath at sinabing siya ang bahala kay Tatsumi. Sa loob-loob niya, hindi niya hahayaang mapunta si Tatsumi sa iba. Kinabukasan, inanunsyo ang pampublikong bitay ni Tatsumi. Nang sumapit ang gabi, nagpa siya si Mine na iligtas siya mag-isa. Gayunpaman, hinaranggan siya ni Akame sa daan, sinabi ni Mine na huwag siyang pigilan, ngunit sinabi ni Akame na naroon siya upang tumulong. Sa gitna ng pag-uusap, sumulpot si Leon at sinabing siya rin ay sasama dahil siya ang nag-scout kay Tatsumi. Nang malaman ito ng boss, sinabi niya na bilang mga miyembro ng Night Raid, responsibilidad nilang pigilan ang bitay upang mapanatili ang moral ng Revolutionary Army. Kaya't sabay-sabay silang lumabas upang iligtas si Tatsumi. Sa loob ng kulungan, hinarap ni Esdeath si Tatsumi at sinabi na sa wakas ay sumali na siya sa Revolutionary Army. Sinabi niyang umalis na si Tatsumi sa grupo at sumama na lang sa kanya, at patatawarin niya ang lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Ngunit tumanggi si Tatsumi at sinabing hindi niya kayang makasama ang isang tao na nagdadala ng pagkawasak at kaguluhan.
Sinubukan pa rin ni Esdet na kumbinsihin siya, ngunit nang makita niyang matibay ang paninindigan ni Tatsumi, sinabi niyang siya mismo ang gagawa ng bitay at susubukin kung gaano kalakas ang kanyang kagustuhang mabuhay. Kinabukasan, nagtipon ng napakaraming tao sa Coliseum upang saksihan ang pampublikong bitay. Naroon ang batang Emperor at ang Prime Minister Honest, habang si Budo ay nasa seguridad. Lumapit si Esdet kay Tatsumi, na nakagapos sa isang krus sa gitna ng Coliseum. Tinapat niya ang espada sa katawan ni Tatsumi, pinunit ang kanyang damit, at sinabi na sisimulan na niya. Ngunit biglang narinig ang isang putok, si Mine ang bumaril kay Esdet, dahilan upang umatras ito. Habang pinapaputokan ni Mine ng sunod-sunod na energy beam si Esdet, napilitang umatras ang huli palayo kay Tatsumi. Dumating ang iba pang miyembro ng Night Raid sakay ng isang Manta Ray Danger Beast, lumilipad sa ibabaw ng Coliseum. Sabay nito, pinasabog ni Mine ang mga eksplosibong itinanim ni Lubbock bilang bahagi ng kanilang plano, dahilan upang bumagsak si Esdet sa ilalim ng lupa. Habang nasa kaguluhan, tinarget sila ni Budo gamit ang kanyang lightning, at si Nudge Enda ay tumalon pababa kasama si Suzono upang harapin si Esdet. Samantala, sina Leon at Mine ay nagtungo upang harapin si Budo, habang si Akame naman ay pumasok sa palasyo upang pigilan ang Jaegers at tapusin ang Prime Minister Honest. Sa laban nila kay Budo, napatunayan nitong napakalakas niya para sa dalawa. Sinubukan ni Leon na lumapit para sa close combat upang bigyan si Mine ng pagkakataong barilin si Budo, ngunit ginamit nito ang kanyang lightning upang i-paralyze si Leon. Kahit pinaputokan siya ni Mine gamit ang pumpkin, parang walang epekto ito sa kanya. Habang nagpapatuloy ang laban, nasaktan si Mine nang ma-strike siya ng lightning attack ni Budo, na tila napakalakas pa rin upang mapigilan ng pumpkin. Sa kabilang banda, nakapasok si Akame sa opisina ng Prime Minister ngunit wala siya roon, ang tanging nakita niya ay ang susi ng Incursio. Kinuha niya ito at agad na bumalik sa Coliseum upang tumulong. Sa gitna ng laban, matapos tanggapin ni Mine ng isang direktang atake mula kay Budo, malapit na siyang mawalan ng malay. Ngunit dahil sa matinding emosyon para kay Tatsumi at sa tumataas na panganib, tinawag niya ang pumpkin upang tugunan ang kanyang nararamdaman. Pinaputok niya ang pinakamalakas na energy beam na nagawa niya, na naging sanhi upang masira ang pumpkin. Tumugon si Budo gamit ang isang napakalakas na lightning attack, ngunit ang enerhiya mula sa pumpkin ay napalampas ang kanya at tumama sa kanya ng diretso, dahilan upang mapatay ang Commander-in-Chief. Pagkatapos ng laban, bumagsak si Mine mula sa kanyang platform, ngunit dumating si Tatsumi sakto sa oras upang saluhin siya gamit ang Incursio. Sa kabilang panig, nagpatuloy ang laban ni Nudge Enda at Suzono laban kay Esdet. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, masyadong malakas si Esdet para sa kanila. Nagawa niyang labanan si Suzono at pagkatapos ay i-freeze ito gamit ang isang simpleng paghipo. Bilang tugon, ginamit ni Nudge Enda ang nakatagong kakayahan ng Suzono, na nagpalakas palalo sa kanya, dahilan upang magkaroon sila ng patas na laban kay Esdet. Habang nagiging mas matindi ang labanan, naglalaban ang determinasyon ng Night Raid at ang brutal na puwersa ng Imperyo, na nagdadala sa kanila sa pinakamalaking sagupaan sa kanilang revolusyon. Habang ligtas na si Tatsumi ngunit kritikal ang kondisyon ni Mine, iniutos ni Nudge Enda na umatras ang lahat upang makatakas. Sinubukan niyang pigilan si Esdet upang bigyan ng oras ang kanilang grupo, ngunit ginamit ni Esdet ang kanyang nakatagong kakayahan, ang pag-freeze ng oras. Sa loob ng frozen time, tinapos niya si Suzono at winasak ang kanyang core. Bagamat mukhang wala ng pag-asa, ginamit ni Nudge Enda ang kanyang natitirang lakas upang magbigay pa ng life force kay Suzono, dahilan upang siya ay mabuhay muli para sa huling pagkakataon. Sa kanyang muling pagbangon, sinabi ni Suzono na siya ang magtatagal kay Esdet upang bigyan ng oras ang iba pa upang makatakas. Nagsimula ang isang matinding laban sa pagitan nila habang ang grupo ay tumakas. Habang tumatakbo, dala ni Tatsumi si Mine sa kanyang bisig, umaasang may paggamot pa siya. Ngunit sinabi ni Mine na wala ng pag-asa para sa kanya dahil hindi siya mabilis gumaling tulad ni Leon. Hiniling niya kay Tatsumi na ihinto ang pagtakbo at inilabas ang kanyang huling lakas upang magpaalam. Nagbahagi sila ng isang huling halik, at sinabi niya, "Salamat sa lahat, lalo na sa pagmamahal mo sa akin." Pagkatapos, binawian siya ng buhay sa bisig ni Tatsumi. Sa trahedyang ito, nawalan ang Night Raid ng dalawa sa kanilang mga kasamahan, si Suzono at si Mine, ngunit nagtagumpay sila sa pagliligtas kay Tatsumi, paggamit ng Incursio, at pagpatay kay Budo. Dahil sa kanilang tagumpay, patuloy na umuusad ang mga revolusyonaryo papalapit sa kapital. Sa kabilang banda,
ipinadala si Esdeath sa frontlines upang harapin ang puwersa ng revolusyon. Habang nagpaplano si Ron, iminungkahi niya kina Wave at Kurong na tumakas na lang sila habang mayroon pang pagkakataon dahil hindi na sila habulin ng imperyo. Ngunit matatag na sinabi ni Kurong na hindi iyon opsyon para sa kanya. Kailangan niyang tapusin ang lahat sa kanyang kapatid na si Akame. Sa gitna ng labanan, nagpatuloy si Kurong sa pagpatay sa maraming revolusyonaryo, ngunit lihim siyang nag-iwan ng mensahe para kay Akame na makipagkita sa kanya sa Kaday Forest Facility. Sinabi ni Akame na rerespetuhin niya ang hiling ng kanyang kapatid at pumunta siya ng mag-isa. Habang naghahanda siya, sinabi ni Tatsumi sa kanya na bumalik siyang buhay. Samantala, ang Prime Minister Honest ay nagpatuloy sa kanyang manipulasyon. Nilinlang niya ang batang Emperor upang gamitin ang ultimate relic na nangangailangan ng pahintulot ng Emperor upang magamit. Nang gabing iyon, nagpunta si Akame sa itinakdang lugar at nakipagkita kay Kurong. Nagkita sina Akame at Kurong sa lumang bahay ampunan kung saan sila lumaki. Pinag-usapan nila ang kanilang kabataan, ngunit mabilis na naging seryoso ang usapan nang akusahan ni Kurong si Akame ng pagtataksil sa kanya sa pamamagitan ng pagsali sa Revolutionary Army at pag-iwan sa kanya. Sa galit, inactivate ni Kurong ang kanyang relic at tinawag ang kanyang mga zombies para labanan si Akame. Habang lumalaban, bumuga si Kurong ng dugo dahil sa kanyang lumalalang kalusugan. Napansin ito ni Akame at nagpasya siyang tapusin agad ang laban upang maibsan ang paghihirap ng kanyang kapatid. Nagpatuloy ang labanan ng magkapatid sa kabila ng pagkakaroon ni Kurong ng suporta mula sa kanyang zombie army, ngunit nananatiling dominante si Akame kahit na nasa 3-1 siyang sitwasyon. Samantala, sa palasyo, tinanong ni Wave si Ron kung saan maaaring nagtungo si Kurong matapos nitong mag-iwan ng liham tungkol sa pakikipaglaban kay Akame. Nang malaman niya ang lokasyon, agad siyang nagtungo upang iligtas si Kurong. Pabalik sa labanan, ang matinding sagupaan ng magkapatid ay nagising ang isang natutulog na experimental danger beast sa lugar. Sinugod ng halimaw ang dalawa sa pinakamalakas na zombie ni Kurong at tinapos ang mga ito, at maging si Kurong ay tinamaan ng halimaw. Ngunit agad siyang iniligtas ni Akame, at magkasama nilang tinapos ang halimaw tulad ng kanilang dating samahan noong bata pa sila. Pagkatapos ng tagpong iyon, nagpatuloy muli ang kanilang labanan. Tinawag ni Kurong ang natitirang mga zombie, ngunit mabilis silang winasak ni Akame. Sa huli, natulak ni Akame si Kurong sa bingit ng pagkatalo at naghanda na siyang ibigay ang huling tama. Ngunit biglang dumating si Wave at pinigilan si Akame, itinulak siya palayo sa kanyang kapatid. Sinabi ni Wave na naroon siya upang pigilan ang laban at ayusin ang lahat. Ngunit dumating din si Tatsumi at itinulak si Wave palayo. Sinabi niyang ang ganitong mga laban ay kailangang tapusin mismo ng mga magkakapatid, at walang ibang makikialam. Sinabi ni Kurong kay Wave na ito rin ang gusto niya. Nagpasalamat siya sa pagdating nito at sinabing sana ay nagkaroon sila ng pagkakataong maging mas malapit sa ibang sitwasyon. Tumabi si Wave at pinanood ang magkapatid habang nagpatuloy sa labanang hanggang kamatayan. Sa huli, nanaig si Akame at inulos ang kanyang espada kay Kurong, tuluyang tinapos ang laban. Sa pagkatalo ni Kurong, tahimik niyang tinanggap ang kanyang pagkatalo at inilabas ang kanyang huling hininga sa bisig ng kanyang kapatid. Pinasa ni Akame ang katawan ni Kurong kay Wave, na tinanong sila kung ano ba talaga ang dahilan ng kanilang laban. Sumagot si Akame, kung hindi mo masagot ang tanong na iyan para sa iyong sarili, wala kang karapatang humawak ng sandata. Pagkatapos nito, umalis sila. Samantala, sa palasyo, dinala ni Prime Minister Honest ang batang Emperor sa Ultimate Imperial Relic at sinabi sa kanya na i-activate ito. Ipinaliwanag niya na tungkulin ng Emperor na protektahan ang kanyang mga tao mula sa revolusyon, ginagamit ang manipulative niyang wika upang mapilit ang Emperor na gawin ang kanyang kagustuhan. Sa wakas, napatumba na ang Jaegers at nakapasok ang Revolutionary Army sa kapital. Ang kanilang huling misyon, wakasan ang pananakot ng Prime Minister Honest. Pinangunahan ni Nagenda ang mga revolusyonaryo sa frontlines, habang sina Tatsumi, Leon, at Akame ay nagtungo sa loob ng palasyo upang harapin ang Prime Minister. Habang pumapasok, hinarap sila ng mga advanced knights, ngunit dumating si Ron upang harapin ang Night Raid. Nagpasya si Leon na manatili upang labanan si Ron ng mag-isa, binigyan ng pagkakataon sina Tatsumi at Akame na magpatuloy. Sinubukan ni Leon tanungin si Ron kung bakit siya nananatili sa panig ng Prime Minister, at ipinaliwanag nito na kahit siya'y naapirin ng imperyo, naniniwala siyang mas mabuting baguhin ito mula sa loob. Gayunpaman, naging mainit ang kanilang laban habang si Leon ay pumapasok sa isang cat and bird fight laban kay Ron. Samantala,
sina Tatsumi at Akame ay nakapasok sa courtroom kung saan naroon ang Emperor at si Honest. Sinubukang sugurin ni Akame ang Prime Minister, ngunit naharang siya ng isang force field. Ipinahayag ni Honest na na-activate na ang Ultimate Relic, at biglang bumagsak ang buong palasyo. Mula rito, lumabas ang Mecha Emperor Shikao Taser, isang higanteng robot na kinokontrol ng batang Emperor na tuluyan ng na-brainwash. Ang Emperor ay nagpakawala ng isang laser beam attack na nagdulot ng malaking pagkawasak sa kapital, kabilang na ang pagkamatay ng maraming inosenteng tao. Nakatingin si Wave sa kaguluhan mula sa malayo, sa tabi ng libingan ni Kurong. Napagpasyahan niyang sumama sa labanan upang tulungan ang mga revolusyonaryo. Habang ang mga puwersa ng revolusyon ay nakikipaglaban sa mga natitirang sundalo ng imperyo na pinamumunuan ni Esdeath, hinarap naman ni Tatsumi ang Emperor sa loob ng mecha. Sa simula, binugbog si Tatsumi, ngunit patuloy niyang ginagamit ang Talk no Jutsu upang kausapin ang Emperor. Sinabi niya kung paano nagdurusa ang mga tao dahil sa kanyang mga aksyon at kung paano siya ginagamit lamang ni Honest. Dahil sa galit, sinubukan ng Emperor tapusin si Tatsumi sa pamamagitan ng pagtapak sa kanya, ngunit dumating si Wave upang sagipin siya. Sa parehong oras, nagdesisyon si Ron na tumigil sa pakikipaglaban at tumulong sa pagligtas ng mga tao kasama si Leon. Sa tulong ni Wave, nagtulungan sila ni Tatsumi upang harapin ang Mecha Emperor. Sa laban, natuklasan ni Tatsumi ang isang mahina nitong bahagi. Nang matamaan nila ito, sumagot ang Emperor ng laser beam attack na tumama kay Wave at nagpahina sa kanya. Sa gitna ng matinding laban, naalala ni Tatsumi ang payo ni Bulat. Tinawag niya ang Incursio, na nag-evolve gamit ang kapangyarihan ng kanyang determinasyon at plot armor. Ngayon, ang Incursio ay naging gintong Meikentab at nagkaroon ng mga pakpak. Ginamit ito ni Tatsumi upang iwasan ang mga laser attack at binutis ang Mecha Emperor gamit ang kanyang lakas ng loob, dahilan upang ito'y masira. Habang bumagsak ang Mecha Emperor, nakita ni Tatsumi na may mga inosenteng tao sa ilalim nito. Sa kanyang huling lakas, hinaranggan niya ang pagbagsak ng Mecha tulad ng isang bayani. Bagamat nagtagumpay siyang iligtas ang mga tao, nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Sa huli, namatay si Tatsumi sa bisig ni Akame. Sa gitna ng kanyang luha, ipinaalala ni Akame ang pangako ni Tatsumi na hindi siya mamamatay, ngunit ngayon, tuluyan na siyang nawala. Dumating si Esdeath, at sinabi ni Akame na si Tatsumi ay wala na. Tinanggap ni Esdeath ang pagkatalo ng imperyo, ngunit idineklara na magpapatuloy ang kanyang hunt. Gumawa siya ng isang arena ng yelo upang ang huling labanan nila ni Akame ay maganap. Sinabi ni Esdeath na kung walang digmaan, gagawa siya ng sarili niyang labanang pwedeng salihan. Sinagot siya ni Akame, hindi ko hahayaang may isang tulad mo sa mundo ng kapayapaan na aming pinag-alayan ng lahat. Ang huling laban ng dalawang pinakamalakas na mandirigma ay nagsimula, at ang kapalaran ng buong bansa ay nakasalalay sa kanilang sagupaan. Nagsimula ang huling laban sa pagitan nina Akame at Esdeath sa pamamagitan ng matinding sagupaan ng kanilang mga espada. Sa simula, nakakasabay si Akame sa bilis at galing ni Esdeath sa swordplay, ngunit nagdulot ng malaking abala ang overpowered na ice abilities ni Esdeath. Nang tila dehado na si Akame, ginamit niya ang kanyang nakatagong kakayahan. Sinugutan niya ang sarili gamit ang kanyang espada, at ang lason mula sa Murasama ay damaloy sa kanyang mga ugat, nagdulot ng kanyang demonic transformation na nagpalakas sa kanyang buong kakayahan. Sa kanyang bagong anyo, naging mas agresibo si Akame at kahit paunti-unti ay nagawa niyang sugatan si Esdeath. Ang lason ay mabilis na kumalat sa braso ni Esdeath, ngunit sa kanyang walang takot na kilos, pinutol niya ang kanyang sariling braso upang maalis ang lason at nagpatuloy sa laban, gamit lamang ang natitirang braso. Bagamat malakas si Esdeath, nagiging masyadong matindi ang demonic powers ni Akame. Pinilit ni Esdeath na gamitin ang kanyang huling nakatagong kakayahan na maaari lamang gamitin isang beses sa isang araw, ang pag-freeze ng oras. Sa frozen time, sinaksak niya ang Akame sa kanyang puso, ngunit napagtanto niyang ito'y isang after-image lamang. Nang maibalik ang oras, biglang umatake si Akame mula sa itaas, sinasaksak si Esdeath ng huling dagok. Sinabi ni Akame na inalagaan niya ang laban upang maiwasan ang parehong pagkatalo tulad ng naranasan ni Susanoo. Tanggap ni Esdeath ang kanyang pagkatalo, gumawa siya ng pader ng yelo sa pagitan nila at dahan-daang lumapit sa bangkay ni Tatsumi. Mahigpit niya itong niyakap at sinabing sa wakas ay magkasama na silang dalawa. Sa huli, naglaho siya sa manipis na hangin, kasama ang kanyang pagmamahal kay Tatsumi. Matapos ang huling laban, isa na lamang ang natitira, ang pagkamatay ng Prime Minister Honest.
Sinubukan niyang tumakas sa kaguluhan, ngunit agad siyang nasundan ni Leon. Sa isang lihim na lagusan, hinarap siya ni Leon at sinubukang bugbugin ng husto. Ngunit ipinakita ni Honest ang kanyang nakatagong relic na may kakayahang sirain ang anumang relic ng isang beses. Sinira niya ang sinturon ni Leon, dahilan upang mawala ang kanyang regenerative abilities, at pinaputukan siya gamit ang baril. Kahit sugatan at tinamaan ng maraming bala, nagpatuloy si Leon sa pagbugbog sa Prime Minister. Tinanggap niya ang lahat ng bala at sa huli ay ginamit ang kanyang kamao upang durugin ang ulo ng matakon na opisyal. Sa kanyang huling lakas, nagpaalam siya kay Akame, itinago ang kanyang mga sugat, at bumalik sa slums kung saan siya lumaki. Nakita niya ang mga masayang mamamayan na nagdiriwang ng tagumpay ng revolusyon. Sa huli, namatay siya ng tahimik sa isang eskinita, dulot ng matinding pagdurugo. Matapos nito, ang batang emperor ay pinarusahan sa publiko sa pamamagitan ng pagbitay, bilang pagbibigay hustisya sa mga biktima ng imperyo. Itinalaga si Nojenda upang pamunuan ang pagbubuo ng pundasyon ng bagong bansa, nagdesisyon naman si Akame na pumunta sa silangan upang magtatag ng mas mabuting koneksyon sa bagong pamahalaan, nagpaalam siya kay Nojenda bago tuluyang umalis, at dito nagtatapos ang kwento ng Akame ga Kill, isang revolusyon na puno ng sakripisyo, pagkatalo, at tagumpay para sa isang bagong pag-asa.